Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 1541 Pagsusumit. 1541. Nanginginig sa buong katawan si Condensing Feng, mapatla ang kanyang mukha, nalaman niyang hindi niya makontrol ang kanyang espada. Leng Xingchen, anong ginawa mo? Napabulala si Condensed Feng. Malamig na tiningnan siya ni Ye Fan, at habang iniisip niya, biglang bumitaw ang Wushuang Sword Intent. Ang lumilipad na espada na nakasabit sa himpapawid ay umikot ng 180 degree at itinutok ang talam sa makapal na hangin. Paano ito? Natigilan si Condensing Feng, nakaramdam ng hindi maarap na pamimilit na kumakalat sa buong paligid, nakapalibot sa kanilang lahat. Pamumuo ng hangin. Anong ginagawa mo? Kontrolin mo ang lumilipad mong espada. Nag-aalalang sabi ng babaeng magsasaka sa likuran. Ako ang may kontrol. Ngunit, pero ang espadang ito ay hindi nakikinig sa akin. Sabik na inilabas ni Ning Feng ang kanyang tunay na diwa at gumamit ng sword control, ngunit hindi na siya makausap sa katawan ng espada. Para bang nagtaksil ang espadang ito. Hindi naniwala ang babaeng magsasaka sa likuran at naglabas ng lumilipad na espada. Hindi ka yata magaling mag-aral diba? Hayaan mo. Ang babaeng cultivator ay lumipad pasulong at sinaksak ang espada sa lalamunan ni Ye Fan. Gayunpaman, nang humakbang lang siya sa hanay na mga 3 metro sa paligid ni Ye Fan, nalaman niya na ang espada sa kanyang kamay ay humiwalay ng malakas mula sa kanyang kamay. Gaano man niya ginamit ang kanyang tunay na diwa upang sugpuin ito, ang espada ay tila takot at ganap na wala sa kontrol. Sa isang iglap, ang dalawang espada ay nakabitin sa ere, na nakatutok sa kanilang mga gumagamit. Nang makita ang eksenang ito, lahat ng naruroon ay natigilan, at hindi maintindihan ang nangyari. Natural, hindi nila naiintindihan na ito ang walang kapantay na layunin ng espada ni Ye Fan. Bilang isang Emperor-level Sword Intent, taglay niya ang mga katangian. Tulad ng Sword Intent of Blood Evil na nakita ni Ye Fan dati, ang Sword Intent ni Xiaoxiang ni Marquis Liu Qing, o ang Sword Intent ng Icefall ng Hangang ay nagkakilala lang. Ang mga sword intent na ito ay lahat ay may kanya-kanyang natatanging katangian, maging ang mga ito ay mga kampanilya at sipol, o bukas at malaki, lahat sila ay may kani-kanyang natatanging swordsmanship na isinama sa jansayo. Ang walang kapantay na layunin ng espada ni Ye Fan, bagamat patuloy na nagbabago, ay tila walang anumang malinaw na katangian sa unang tingin. Sa katunayan, ang walang kapantay na layunin ng espada ni Ye Fan, sa mga tuntunin ng mga katangian, ay isang bagay lamang sumuko kay Wang Jian. Sa ilalim ng emperador, lahat sila ay nasasakupan, at gayon din ang espada. Hanggat mataas ang antas ng paglilinang, imposibleng ganap na malampasan si Ye Fan. Hanggat hindi ito ang parehong layunin ng espada sa antas ng emperador, ang paggamit ng sword o sword intent sa harap ni Ye Fan ay aapihin ng layunin ng sword sa antas ng emperador. Pinipigilan ng hangin ng ilang tao, kahit na ang layunin ng espada, ang cultivation base ay nasa earth core lamang, hindi kailangang maghiwa-hiwalay si Ye Fan, direktang pinasisigla ang walang kapantay na layunin ng espada, maaaring sugpuin sila. Ang kanilang mga espada at walang kapantay na layunin ng espada ay katulad ng kapag ang kanilang mga nasasakupan ay nakikipagkita sa kanilang mga monarka. Paano sila maglakas loob na gumawa ng mga krimen? Hindi nag-abala si Ye Fan na makipag-usap sa kanila ng walang kaparirikan, kaya ipinatawag niya ang Leng Yu na 6 na beses na pinumula sa storage bag. Boom! Sumakay si Leng Yu sa hangin, na hinimok ng Wushuang Sword Intent, mabilis na inikot ni Leng Yu ang kanyang ulo, at nahulog. Keng! Pagkatapos ng dalawang magkasunod na pabalik-balik, direktang pinutol ni Leng Yu ang mga posos at tanikala ni Ye Fan. Sa wakas ay biglang nagising si Ning Feng, at sumigaw sa gulat, hindi. Ito ay layunin ng espada. Hindi nila akalain na si Leng Xingchen ay may layunin ng espada. Gumagamit sila ng mababang antas ng suntukan swordsmanship, paano magiging posible na magkaroon ng mataas na antas ng paglilinang ng kendo? Pero ngayon, sa sword intent lang maipaliwanag ang eksena sa harapan ko. Nang makita ito, isang lalaking cultivator sa likod niya ay nagmamadaling naglagay ng espada sa leeg ni Nayan Ruzhao, handang takutin si Ye Fan. Ngunit napansin na ni Ye Fan na pagkatapos na ang dalawang kontroladong lumilipad na espada ay direktang nakakabit sa Wushuang Sword Intent, bigla silang sumabog na parang dalawang golden streamer. Path! Sa dalawang malulutong na tunog, ang espada ay tumagos sa ulo ng dalawang monghe. Ang dalawa sa kanila ay hindi kailanman naisip na ang isang tao ay maaaring gumamit ng sword fighting technique ng napakabilis, at ang kanilang tunay na enerhiya ay hindi maaaring pigilan ang mapanirang layunin ng espada na ito. Nakita ni Nayan Ruzhao itong sword intent at sword fighting skills, puno ng pagtataka ang kanyang mga mata, at tumingin siya sa kanyang kasintahan na may isang pares ng matingkad na mga mata. Leng Xingchen, ikaw, paano ka magkakaroon ng sword intent? Si Ning Feng ay ganap na desperado. Hindi pa siya nakakita ng ganoong kakilabot na layunin ng espada, ngunit ipinakita niya ito ng basta-basta, at binibigyan nito ang mga tao ng pakiramdam na siya ang hari ng mundo. Pamimilit.
Itinapon ni Ye Fan ang kanyang mga posos at tanikala, hinawakan si Leng Yujan sa isang kamay, at mahinang sinabi, sabihin mo sa akin. Sino ang utak sa likod ng mga eksena, at ano ang iyong mga plano? Nagbago ang mga mata ni Ning Feng, at ang babaeng magsasaka sa gilid ay nagsabi, ngayon ay nagkamali kami at minamaliit ka. Ngunit Leng Xingchen, kahit na mamatay kami, hindi kami magsasalita ng kalahating salita. Pagkatapos nito, ang babaeng magsasaka ay bumuo ng isang selyo sa kanyang mga kamay, at isang tunay na enerhiya ang gumising sa nakapalibot na mga bato. Nakita ko ang ilang malalaking bato na lumilipad patungo kay Ye Fan. Hindi man lang nag-abalang tingnan ito ni Ye Fan, inilabas niya ang isang espada at pinutol ang isa sa kaliwang braso ng babaeng cultivator. Ah! Sigaw ng babaeng monghe, pasuray-suray patalikod. Ang ilang mga bato ay nawala ng kanilang tunay na suporta sa enerhiya at direktang nahulog sa lupa. Ito ang pinakamalaking kapintasan ng mga monghe sa ilalim ng lupa, ang mahihirap na kasanayan sa pakikipaglaban. Ang mga sinaunang mandirigma at mago sa ibabaw ay napakalinaw tungkol sa pangangatwiran. Ang saligan ng pag-atake sa mga tao ay isaalang-alang muna ang kanilang sariling buhay at kamatayan. Ngunit ang babaeng cultivator na ito ay ginamit talaga nitong earth-based spell sa harap niya. Akala ba niya tanga siya, o naisip niya na magiging napakabagal ng reaksyon niya? Kung hindi mo sasabihin, puputulan ko ang isa mong kamay at ang iyong mga binti isa-isa. Walang pakialam na sabi ni Ye Fan nang walang anumang emosyon. Parehong si Ning Feng at ang babaeng cultivator ay mukhang takot, na mas desperado pa sa direktang pagpatay sa kanila. Si Nayan Rujiao, sa kabilang banda, tula lang nakatingin sa lalaki, na may bakas ng kakaiba sa kanyang mga mata. Sabi ko. Sumuko si Ning Feng na may maputlang mukha, Xingchen, ako ang iyong matuwid na kapatid, sa napakaraming taon ng pagkakapatiran. Huwag mo akong patayin, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Maririnig na sana ni Ye Fan ang kanyang sasabihin, nang makita niya ang babaeng cultivator sa tabi niya, na ginamit ang natitirang kamay nito para yakapin ng diretso si Ning Feng. Baywang. Pamumuo ng hangin. Taksil ka. Nakakasindak, nag-iisip ng kung ano, at agad na sinipa ng malakas ang babaeng magsasaka. Bitawan mo ako. Pero, ang mga mata ng babaeng magsasaka ay puno ng determinasyon, at walang pag-aalinlangan, isang malakas na presyon ng tunay na kakanyahan ang biglang sumabog mula sa kanyang dantian. Hindi. Gitling. Sa malungkot na sigaw ni Condensing Feng, isang boom ang narinig, at ang katawan ng babaeng magsasaka ay pinasabog mula sa loob, at isang grupo ng mga ginto, pula, puti at dilaw na halos biglang sumabog. Ipasabog ang gintong tableta. Kahit na ang gininto ang core ng Earth Core Cultivator ay hindi gaanong nakakagulat, kapag ito ay pumutok, ito ay parang isang conventional missile explosion. Isang malakas na hangin at shockwave ang kumalat, at ang figure ng condensing wind ay napunit sa apoy, hindi napigilan ni Ye Fan na ipikit ang kanyang mga mata. Pero on second thought, mali pala, nandoon pa rin si Nayan Rujiao, mas malapit pa. Isang Jiao. Sumigaw si Ye Fan at nagmamadaling lumapit. Kabanata 1542 Ano ang nakain mo? 1542. Tumawid si Ye Fan sa madugong lupa at natagpuan ang figure ni Nayan Rujiao. Halatang apektado ang babae sa pagsabog kanina lang. Sa oras na ito, ang kanyang katawan ay nababalot ng alikabok, at siya ay nahimatay. May umaagos na dugo mula sa sulok ng kanyang bibig, na parabang nagkaroon siya ng internal injury. Naawa si Ye Fan sa kanyang puso, at mabilis na binigyan ng pulso ang babae. Napag-alaman na ang mga panloob na organo ay medyo nasira, ngunit pagkatapos na hindi malubha ang problema, nakahinga ng maluwag si Ye Fan. Jiao, siguradong okay ka? Kung hindi, magsisisi talaga ako sa iyo. At sorry kay Leng Xingchen. Naglabas si Ye Fan ng ilang tabletas na naglalaman ng pampalusog na shiitake mula sa storage bag. Gamot, bagamat marami siyang elixir, ang tanging bagay na tiyak na mapapagaling niya ay si Yang Shenji. Matapos lumunin si Nayan Rujiao, hindi na nagising ang babae. Alam ni Ye Fan na hindi malubhang nasugatan si Nayan Rujiao sa pagsabog. Isang mapalad na katotohanan na hindi siya gagaling ng biglaan. Hindi angkop na manatili dito ng mahabang panahon. Nasugatan ang babae, at wala sa mood si Ye Fan na hanapin ang mga storage bag na ito. Matapos makakita ng wala na maaaring magbunyag ng salarin sa likod ng mga eksena, mabilis na umalis si Ye Fan sa eksena kasama si Nayan Rujiao. Matapos hawakan ng babae at lumipad saglit, nag-alinlangan si Ye Fan, pakiramdam na hindi pa rin siya makakabalik kaagad sa hangguangman. Gumamit ako ng sword intent sa harap ni Nayan Rujiao, at kahit hindi bumubuo ng elixir, pinigilan ng sword intent ang 4 na alchemy cultivator. Bukod dito, bago nagpadala si Ning Feng ng isang tao upang pumatay, hindi pa ito binanggit ni Ye Fan sa pintuan. Ngayong patay na si Ning Feng, tiyak na malalaman ng hangguangman na maliban kung tutulungan siya ni Nayan Rujiao na magsinungaling, magkakaroon kaagad ng maraming pagdududa tungkol sa bagay na ito. Kung may gustong magtanong sa sekta, saan ang lugar kung saan siya pinaslang, nasaan ang mga bangkay ng mga Peking Fenglin Haimen na iyon, at iba pa. Ano ang isasagot niya?
Kahit na hindi binalak ni Yefan na manatili sa sinaunang mundo ng engkanto sa loob ng mahabang panahon, ayaw niyang tumakas bago pa makita ang banal na relic. Mula sa puntong ito, kung sasabihin ni Nayan Rujao ang nangyari ngayon ay ang susi. Naisip ito ni Yefan, at kailangan niyang hintayin si Nayan Rujao na magising, tuklasin ang kanyang mga salita, o hikayatin siyang ilihim ito bago isipin ito. Bumalik sa malamig na pinto. Sa sandaling lumiko ang talam, lumipad si Yefan sa direksyon ng Hanlu City. Pagkarating sa Hanlu City, nakahanap si Yefan ng isang inn, at hindi alintana ang sorpresa ng innkeeper, hinawakan niya si Nayan Rujao sa kanyang mga braso at binuksan ang isang first-class room. Kahit na ang mga gusali at tirahan sa sinaunang mundo ng mga engkanto ay napaka-antigo, ang mga ito ay medyo maislan. Matapos ilagay ni Yefan ang babae sa isang malaking malambot na kama, iniisip niya kung saan siya kukuha ng tubig. Paglingon ko, nakita ko ang isang mesa na may nakasulat na, tubig, at may isang itim na bato na may nakaguhit na magic circle. Lumapit si Yefan, iniunat ang kanyang kamay sa isang magic circle doon, at nalaman na mayroong umaagos na agos ng tubig, na naipon ng magic circle at nahulog sa isang palanggana sa ilalim ng bato. Hindi napigilan ni Yefan na matawa, ang tap water ng sinaunang daigdig ng engkanto ay medyo pala kaibigan sa kapaligiran, at hindi na kailangang i-connecta ang mga tubo ng tubig. Hawak ang wash basin towel, pumunta si Yefan sa kama at pinunasan ang alikabok sa mukha ng babae. Nang makita si Nayan Rujao, na ang mukha ay haggard dahil sa kanyang panloob na pinsala, nakaramdam si Yefan ng kirot sa kanyang puso ng walang dahilan. Siya ay hindi tunay na asawa, bakit hindi siya komportable? Umiling si Yefan ng walang magawa. Sa ilang sandali, hindi magising si Nayan Rujao, kaya kinailangan ni Yefan na huminahon at tahimik na maghintay, iniisip kung paano ipapaliwanag sa babae kapag siya ay nagising. Habang nag-iisip pa lang ako, bigla kong napansin na may tatlong medyo pamilyar na aura na dumating sa inn. Sumimangot si Yefan, lumakad papunta sa pinto, at maingat na pinakilala ito. Ito pala ay Daos Yusuo at dalawang disipulo ng Eastern Emperor Sect. Tindera, magkaroon ng isa pang kaldero ng alak at ilang side dishes. Okay, Master Sian, sandali. Namilog ang mga mata ni Yefan, akala niya ay aalis na sila, ngunit hindi niya inaasahan na magkakaroon ng oras na manatili dito para kumain at uminom. Natural na hindi kailangang kainin ng mga magsasaka ang mga maalay na bagay na ito, ngunit karaniwan ding bagay ang magsaya. Sa kabutihang palad, si Yefan ay may mahiwagang mukha, ngunit hindi siya natatakot na mapansin ng mga ito. Ang pandinig ni Yefan ay higit na nakahihigit sa mga ordinaryong tao. Ayos lang na walang ginagawa ngayon, kaya tumayo na lang siya sa pintuan at nakinig ng mabuti sa mga sinasabi nila. Uncle Yuzua, dahil hindi ka inahinala sina Han Yun Tao at Leng Xingchen ng Hangguangman, bakit tayo mananatili sa kaharian ng Hangguangman? Hindi ba dapat pumunta tayo sa Beishuan Sect para tingnan? Oo, Master Uncle. Ang sugat sa bangkay ay malinaw na sanhi ng Leifa ng Beishuan Sect, ngunit walang bakas ng malamig na hangin mula sa Cold Light Sect. Sa tingin ko ang Beishuan Sect ay malamang, sabi din ng isa pang disipulo. Tumawa ang Daoist Yusua at sinabing, Mingju, bukas ng gabi, napakasimple mo pa ring iniisip. Tito, bakit mo nasabi ito? Naguguluhang tanong ni Mingju. Ano sa palagay mo? Kahit na nakita mo ang bangkay, makikita mo sa isang sulyap na iyon ang pinsalang dulot ng paraan ng pagkulog ni Beizuan. Kung gayon, hindi ba alam ng mamamatay tao na gumamit ng paraan ng pagkulog? Kung siya talaga si Beizuan the people of the sect, bakit sila gumagamit ng ganoong obvious na paraan ng pagkulog? Sa buong sinaunang daigdig ng engkanto, tanging ang paraan ng pagkulog ng sekta ng Beishuan ang pinakasikat. Baka gusto ng kanilang sekta ng Beishuan na labanan ang ating Eastern Emperor Sect. Biglang nagising sina Mingju at Mingay, napakatotoo ng sinabi ni Tito. Sa ganitong paraan, parang may sadyang nag-frame. Hindi lang iyon, sa tingin mo, kung ang kabilang partido ay talagang miyembro ng pangkat ng Beishuan, kung gayon bakit gagamit ng kulog at espada? Ang mga tao ng Beishuan School, kapag gusto nilang pumatay ng mga tao, ay kadalasang gumagamit ng mga spelling o sinaunang pamamaraan ng pag-iingat ng mga hayop upang himukin ang mga dayuhan na hayop. Ngunit ang mamamatay tao na ito ay malinaw na sanay sa swordsmanship, at malaki ang posibilidad na may iba pang makapangyarihang sword intent. Tumango si Mingye at sinabing, ipinapakita ng pagsusuri ni Uncle Shi na natural na mas malaki ang posibilidad ng Hanguang Sect kaysa sa Northern Profound Sect. Malamang nalihim na nalaman ng kabilang partido ang ilang Leifa ng pangkat ng Beishuan, at sadyang gustong itago ito. Ngumisi si Yuzuo at sinabing, may isa pang punto, iyon ay ang Zinlong Pavilion sa araw na iyon, bagaman siling ng pangkat ng Beishuan. Si Tian Daoren ay nagkaroon ng salungatan kay Ming Rui, ngunit ang lakas ni Ling Tian ay hindi sapat para gawin ang lahat ng ito. Totoong-totoo ang sinabi ni Tito. Magsaliksik pa tayo dito. Baka makahanap pa tayo ng ibang clue. Sa itaas, hinawakan ni Yefan ang kanyang noo sa pagkabalisa nang marinig niya ang mga pag-uusap na ito. Ang Daoist Yuzua ito ay talagang matulungin. Hindi nakakagulat na pinadala siya ng Eastern Emperor Sect upang mag-imbestiga. Pero kung gusto nilang mag-imbestiga ka na lang, huwag mag-provoke. Sarili mo.
Iminulat ni Jiao ang kanyang mga mata ng pagod, at nakahiga doon na nakatingin sa kanya ng malalim. Sa ilang sandali, nakita ni Yefan ang bakas ng pag-aalinlangan at kakaiba sa mga mata ng babae, ngunit agad itong nawala, na para bang isa itong ilusyon. Si Yefan ay nagpakita ng isang taos-pusong ngiti, lumakad papunta sa kama, at nagsabi, Jiao, dapat kang magpahinga muli, ang iyong katawan ay kailangan pang magpahinga, hintayin na gumaling ang mga organo, at pagkatapos ay patakbuhin ang tunay na yuan upang gumaling. Nain! Ang maputlang labi ni Rujiao gumalaw siya, na parang natikman niya ang lasa sa kanyang bibig, at sinabing may kaunting pagdududa, asawa. Ano ang nakain mo para sa iyong asawa? Kabanata 1543 hindi. 1543. Saglit na nag-alinlangan si Yefan, pagkatapos ay ngumiti, ito ay isang uri ng gamot para sa pagpapagaling, ako mismo ang naghanda nito, dapat itong makatulong sa iyo na gumaling ng mabilis. Napakurap si Nayen Rujiao at hindi na nagtanong pa. Tumingin siya sa paligid at sinabing, asawa, nasaan na tayo? Si Ning Feng at ang iba pa. Patay na ba sila? Nasa Hanlu City tayo, sa tingin ko kailangan mo ng pahinga, kaya dadalhin muna kita dito, patay na ang mga iyon, tumanggo si Yefan. Maingat na tiningnan ni Nayen Rujiao si Yefan, ang kanyang magagandang mata ay naghahanap ng kung ano kay Yefan. Si Yefan ay hindi mapalagay, ang babae ay dapat na kainahinala, pagkatapos ng lahat, ang agwat sa pagitan ng kanyang sariling sitwasyon at ang orihinal na Leng Xingchen ay masyadong malaki. Kahit na may multo siyang mukha, hinding-hindi niya makikita sa pamamagitan ng kanyang tunay na katawan, ngunit magkakilala sina Nayen Rujiao at Leng Xingchen sa loob ng halos 200 taon. Kung hindi dahil sa katotohanang hindi niya nakikita ang pagkakaiba, dapat niyang maramdaman ang ilang pagbabago sa kanyang pananalita at pag-uugali. Nang nag-iisip si Yefan kung paano ito ipapaliwanag, narinig niyang nagtanong ang babae. Asawa, nasugatan ka ba? Pinasabog ng kontrabida ang gintong tableta, nasaktan ka ba? Natigilan si Yefan at nakatingin sa kawalan. Sa pag-iisip kay Rujiao at nararamdaman ng taos-pusong pag-aalala sa mga mata ng babae, napagtanto ni Yefan na siya ay mali. Babae, paano ako masasaktan? Napakalapit mo sa iyong sarili na halos masugatan ka ng malubha, at nagmamalasakit ka pa rin sa akin. Napabuntong hininga si Yefan nang may awa at kawalan ng magawa. Sumilay sa mga mata ni Nayen Rujiao ang pagtiyak ng katiyakan, ayos lang ang asawa. Kasalanan ko kung bakit naging pabaya ang aking asawa at halos magdulot ng gulo sa aking asawa. Hindi ko alam kung sasalakayin na naman siya ng mamamatay tao behind the scenes, kami mas mabuting bumalik sa Hanguang sect, na may patong na depensa. Habang nagsasalita siya, ay nalalayan siya ni Nayen Rujiao at gustong umupo. Ngunit ang kanyang mga sugat ay hindi pa naghihilom, at ang kanyang chi at dugo ay tumitigil kapag siya ay gumagalaw, at ang kanyang mga panloob na organo ay sumasakit na parang malapit ng mahati. Kinagat ni Nayen Rujiao ang kanyang ibabang labi, at ang sakit ay napakasakit na hindi niya napigilan ang mga butil ng pawis sa kanyang noo. Nagulat si Yefan at nagmamadaling pinahiga siya, huwag kang gumalaw. Nakoma ka noon, kaya hindi mo mismo makita ang partikular na sitwasyon ng pinsala. Akala ko nasugatan ang mga laman loob mo, hindi naman malala, pero kung ikaw napakasakit ngayon, ibig sabihin mas malala ang sugat kaysa sa nakita ko. Kung pipilitin mo ang iyong sarili na bumangon ngayon, maaantala lamang nito ang pagbawi ng pinsala, at dapat kang magpahinga hanggang sa isang tiyak na antas bago ka makabalik. At true sense perception, hindi lahat ay malinaw na mahahawakan. Noong una ay inakala na ang pagsabog ng Earth Peel ay hindi nagdulot ng labis na pinsala kay Nayen Rujiao, ngunit ngayon ay tila minamaliit ni Yefan ang pagsabog na ito. Pagkatapos ng lahat, ang kaharian ng Earth Core ay katumbas ng antas ng Daoyan sa ibabaw. Pag-isipan ito, ang isang malakas na Daoyan ay maaaring agad na mailabas ang lahat ng enerhiya ng katawan, ito ay talagang nakakatakot. Sa oras na iyon, nasa katawan pa rin ni Nayen Rujiao ang lason ng cartilage peel, at hindi pa nailalabas ang kanyang tunay na essence. Kung hindi dahil sa ang kanyang katawan ay pinalusog ng espiritual na enerhiya, naghuhugas ng mga sutra at naghihiwa ng utak, kung siya ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao, siya ay hinaypan sa pira-piraso. Katulad ng condensing wind na iyon, kahit kapareho niya ang cultivation level ng Earth Core, pinasabog siya ng babaeng cultivator to the point na wala man lang siyang kumpletong organ. Asawa. Napakawalang silbi ni Jiao. Kakaladkad ka lang nito pababa. Naramdaman ni Nayen Rujiao na inilagay niya ang lalaki sa isang mapanganib na sitwasyon, at isang pagsabog ng mapait na luha ang tumulo sa kanyang mga pisngi. Nagmamadaling kinuha ni Yefan ang tuwalya at pinunasan ito para sa babae. Jiao, huwag kang umiyak, okay lang ba ako? Ang target nila ay ako, at ako ang humihila sa iyo pababa. Nakita ni Nayen Rujiao ang katabi niya. Ang palanggana ng tubig at ang tuwalya sa kamay ng lalaki ay sinipsip ang kanyang ilong, pinigilan ang kanyang mga luha, at tumingin sa lalaki ng napakamagiliw, asawa, napakabait mo sa akin. Si Yefan ay medyo nahihiya na makita, ngunit pinupunasan lang niya ang kanyang mukha, gaano kaya ito kaganda? Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Yefan, hindi ko alam kung sino ang nasa likod ng mga eksenang nagtuturo kay Neng Feng na gawin ang mga bagay na ito.
Tila binili rin si Condensing Feng, at hindi ito katulad ng mga monghe na itinuturing ang kamatayan bilang tahanan. Jillian, nakita mo na ba ang pinagmulan ng mga monghe na iyon? Si Nayan Rujao ay mukhang naguguluhan, hindi ko alam kung ano ang aking concubine, at hindi ko matukoy kung saang sekta galing ang kanilang mga panlilinlang. Mukhang ilang maluwag na magsasaka. Mga maluwag na magsasaka, hinawakan ni Yefan ang kanyang baba at bamulong. Sabi, bakit gusto mo akong patayin ng paulit-ulit? Nasa Hangguangman ako noon, napakababa ko noon, at ako ay hindi ka pansin-pansin. Kung iisipin ito. Kahit na ang asawa ay nag-aatubili na ipakita ang mga bundok at hamog noon, ngunit kung tutusin, siya ang tanging tagapagmana ng henerasyon ng pamilya Leng pagkatapos ng tagapagtatag ng bundok. Ang mga matatanda ng pamilyang Leng, tulad ng mga matatanda, ay handang ibigay sa kanilang mga asawa ang mataas na kalidad na lumilipad na mga espada tulad ni Leng Yujan, na nagpakita na ng kahalagahan na ibinibigay nila sa kanilang mga asawa. Hindi man talaga gumawa ng breakthrough ang asawa mo sa kanyang paglilinang, ito pa rin ang insenso ng mana ng pamilya Leng. Paano maihahambing ang kanyang katayuan sa karaniwang panloob na mga alagad? Hindi naiwasang mapaisip ni Yefan, oo, bakit hindi niya naisip na kahit talagang sayang si Leng Xingchen, siya ang orthodox na tagapagmana ng insenso ng pamilya Leng. Ang mga magsasaka ay hindi basta-basta nakakapag-anak, maraming babaeng monghe, ayaw kong magkaanak, dahil makakaapekto ito sa aking paglilinang. Ang mga matatandang monghe, bagaman ang ilan ay mukhang napakabata, ngunit sa katunayan, sa mga panloob na pagbabago ng katawan, ang kahirapan sa panganganak ay tumataas din. Tila na ang mas mababang antas ng mga nilalang, bakterya, insekto, at iba pa ay mas madaling magparami, ngunit ang mas advanced na mga mamal, ito ay magiging mas mahirap na magparami. Si Leng Yu ay mahigit 1,000 taong gulang, at si Mo Xinzi ay higit sa 800 taong gulang. Nalaman nilang lahat na ang daan patungo sa mahabang buhay ay umabot sa isang bottleneck na panahon, at mayroon silang mga plano na magkaroon ng mga anak. Ang dalawa na ang may sapat na gulang para magkaanak, at natural na pinahahalagahan ng pamilya Leng ang inapo na ito. Kung iisipin mo sa ganitong paraan, kung mamatay si Leng Xingchen, mabubuhay pa siya. Talagang tinamaan nito ang malamig na linya ng pamilya ng Hangguangman. Si Yefan ay unti-unting nagkaroon ng mga bagong ideya sa kanyang isipan. Nagpout si Nayan Rujao sa mga masalimuot na mata sa sandaling ito, higit pa rito, ang asawa ay tumanggi na magpakita ng kanyang lakas noon, ang asawa ay 10 beses, 100 beses na mas malakas kaysa sa mga tinatawag na nangungunang 10 disipulo. Ang asawang lalaki ay maaaring lumikha ng kanyang sariling parisukat na sayaw, hindi pa banggitin, mayroong napakalalim na layunin ng espada. Kung ang iyong asawa ay talagang pinatay ng traidor na iyon tulad ng Condensing Wind, ito ay isang malaking kawalan sa Hanguang sect. Hindi napigilan ni Yefan na magtanong ng masalimuot pagkatapos marinig ito, Jiao. Bakit hindi mo ako tanungin kung bakit may sword intent? Hindi ka ba nagtataka, nasa akin ba ang mga bagong sitwasyong ito? Ang mga mata ni Nayan Rujao na parang itim na hiyas ay kumislap ng may kinang, na parang may iniisip. Mas bumilis ang tibok ng puso ni Yefan at medyo hindi siya mapalagay, ngunit kung hindi niya tatanungin kung ano ang iniisip ng babae, hindi siya mangangahas na bumalik sa Hangguangman. Kung hindi sinabi ng asawa sa babae, may dahilan ang asawa. Hindi magtatanong ang babae. Tahimik na sabi ni Nayan Rujao. Pagkatapos, ililihim ito ng babae, mahinang sabi ni Nayan Ro, tiyak na may dahilan kung bakit ayaw ipakita ng asawa ko sa harap ng mga nakatatanda. Alam lang ng babae na maganda ang pakikitungo sa akin ng asawa. Tama na. Nakaramdam si Yefan ng ilang sandali, nakikinig sa mga salita ng puso, hindi na siya makapaghintay na sabihin sa kanya ang lahat ng katotohanan. Kung gusto mong ipaliwanag ko, maaari ko ring ipaliwanag. Nag-alinlangan si Yefan. Huwag. Biglang tiniis ni Nayan Rujao ang sakit, isang malamig na maliit na kamay ang humawak sa kamay ni Yefan, na may nagsusumamong tingin sa kanyang mga mata, asawa. Huwag kang magpaliwanag. Kabanata 1544 na gusto ko ng isang bagay. 1544. Naramdaman ni Yefan na ang kanyang puso ay mabilis na tumibok ngayon, ngunit sa sandaling ito ay malapit na siyang masuffocate at huminto. Ang pangungusap ng babae na, huwag ipaliwanag, ay nagdulot ng halo-halong damdamin kay Yefan. Naririnig niya na si Nayan Rujao ay labis na natatakot na mawala ang isang bagay, humarap sa kung ano. Hindi alam ni Yefan kung ano ang iniisip ni Nayan Rujao, kung gaano niya nahulaan, kung tama o mali ang nahulaan niya. Ngunit alam ni Yefan na hindi ibubunyag ni Nayan Rujao ang kanyang mga sikreto. Kung panaginip ito, si Nayan Rujao ang ayaw magising. Ha! Napabuntong hininga si Yefan, inabot at hinawakan ang mukha ng babae, I see, then I will not explain it. Oo, tinikom ni Nayan Ro ang kanyang mga labi at ngumiti, at pagkatapos ay mahinang nagtanong, asawa. Magkakilala na tayo mula pagkabata, at 150 taon na tayong kasal. Hinding-hindi mo iiwan ang iyong asawa, tama. Yefan parang pinipiga at pinipilipit ng kamay ang kanyang puso. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, huminga siya ng malalim at tumango, well. Hindi talaga masabi ni Yefan ang mga salitang, hindi aalis.
Nanghihinayang, kung hindi ako nagkunwaring si Leng Xingchen, kung hindi ako nagnanasa sa mga kayamanan ng sinaunang daigdig ng engkanto, ito ay napakahusay. Maaari akong makabalik na may buong gantimpala, ngunit kung sasaktan ko si Nayan Rujiao, ito ay magiging tulad ng isang sinumpaang kutsilyo na tumutusok sa aking puso ay hindi kailanman maaalis sa pagkakasaksak, ito ay patuloy na magdudugo. Ngunit sa sandaling ito, hindi masasabi ni Ye Fan ang, aalis ako, maliban sa pagtango. Sapagkat, ang pangarap ni Nayan Rujiao ay parang isang marupok na bulan ng sabon, hindi na kailangan pa ng hihipan, ito ay madidismaya anumang oras. Tila nasiyahan si Nayan Rujiao, ang panloob na pinsala ay nakaramdam siya ng labis na pagod, kinagat niya ang kanyang mga labi at ngumiti, at muling ipinikit ang kanyang mga mata. Umupo si Ye Fan sa isang tabi, ang mga iniisip sa kanyang isipan ay naging magulo. Dumaan ang mga mukha sa harap ng kanyang mga mata, sina Su Qingzhou, Ning Zimo, Feng Yaoying, Xu Yunyao, Lu Yuner at iba pang mga pinagkakatiwalaan. At anak na si Tuan Chun. Aking mga kapatid, Sally Ye, Angela. Lahat sila ay naghihintay ng kanilang sariling pagbabalik, at sila ay nahaharap pa rin sa banta ng paghahari ng katapusan ng mundo. Sila dapat bumalik, walang matatalo, at hindi sila dapat manatili sa sinaunang mundo ng engkanto. Pero, paano naman si Nayan Rujiao sa harap niya? Nagsinungaling siya sa kanya, mapapatawad niya ba ang sarili niya? Gustuhin man niyang tulungan siya, magtitiwala pa rin ba siya rito? Ilabas siya. Gusto ba niya? Magdadala ba ito ng mas maraming banta? Sinampal ni Ye Fan ang kanyang noo ng masakit ang ulo, anong ginawa niya, paano ito naging ganito? Nayan Rujiao, kung ikaw ay isang spontaneity at isang masamang alakdan na babae, kung isusuko mo ang iyong mapag-aksaya na asawa at sumama kay Han Yun Tao o kung anuman, kung gayon walang mangyayari. Aba, ikaw ay isang hanggal na babae, kailangan mong bantayan ang isang basura para sa higit sa 100 nayen. Ipinilig ni Ye Fan ang kanyang ulo na may mapait na ngiti. Nanlumo din siya sa kwarto. Sa pagtingin sa mahimbing na natutulog ni Nayan na may haggard at magandang mukha, natatakot siyang lumubog siya ng palalim, kaya mas mabuting huwag na lang tingnan. Tumayo si Ye Fan, pumunta sa ibaba ng inn, umorder ng 3 kaldero ng alak, at lumipad papunta sa bubong ng inn. Tila ito na ang panahon para magpahinga ang mortal na mundo, at walang gaanong tao sa mga lansangan. Si Ye Fan ay nakaupo sa bubong, umiinom habang sinusubukang huwag isipin ang mga kaguluhang iyon. Habang umiinom siya ng 2 pitchel ng alak, biglang nalaman ni Ye Fan na may aura na nakalok sa kanya. Espiritual na paglilinang sa lupa. Hindi nagbago ang mukha ni Ye Fan, ngunit nagulat siya na may isang cultivator na palihim na sinusubaybayan siya. Tila ang kabilang partido ay tila naghihintay ng ilang oras, iniisip na mababa ang cultivation ni Ye Fan, kaya hindi niya makita ang kanyang pag-iral. Ang instinct na lumaban ay nagparamdam kay Ye Fan na may layuning pumatay sa hininga ng lalaking ito. Earth Spirit, bagamat ito ang pinakapangunahing espiritong katawan sa kaharian na humuhubog sa espiritu, isa na itong nangungunang eksperto sa bawat sekta. Kung ito ay nasa ibabaw ng mundo, ito ay nasa itaas ng Tao of Harmony, o maging ang Tao of Harmony, na masasabing isang engkanto sa lupa. Saglit na nag-isip si Ye Fan, ang layunin ng taong ito ay ang kanyang sarili, at hindi siya nagpapakita ngayon. Malamang naghintay lang siya ng pagkakataon para hintayin sila ni Nayan Rujiao na umalis sa inn at kumuha ng shot sa kalagitnaan pabalik sa Hangguangman. Hindi kaya. Ipinadala na naman ba ito ng mastermind behind the scenes? O, ito ba ang salarin sa likod ng mga eksena? Saglit na nag-alinlangan si Ye Fan, pagkatapos ay tumayo at nagkunwaring bumantong hininga, itong alak. Nakakatamad, kaya kailangan kong bumili ng iba. Pagkatapos magsalita, tumalon si Ye Fan sa ibaba at nagsimulang maglakad patungo sa isa pang kalye sa lungsod. May isang desyerto at saradong palengke sa gitna. Hulaan ni Ye Fan na kung gusto siyang patayin ng kabilang partido, dapat niyang sundin siya. Oo naman, nang gumalaw si Ye Fan, sumunod ang hininga ng tao. Bagamat ang taong ito ay sadyang dumaan sa takip ng ilang gusali at sumunod mula sa malayo, nakikita pa rin ni Ye Fan ang kanyang kinaroroonan. Nakahinga ng maluwag si Ye Fan. Ang pinakakinatakutan niya ay hindi siya susundan ng kabilang partido, at mahirap para sa kabilang partido na mahanap si Nayan Rujiao na may problema. Sa totoo lang, kung gusto talaga ng kabilang partido na saktan si Nayan Rujiao, sa napakataas na antas ng cultivation, mahirap para kay Ye Fan na protektahan ang babae ng perpekto. Sa kabutihang palad, ang spiritual cultivator dito ay lubos na kumpiyansa sa kanyang sariling lakas, kaya hindi niya binalak na kunin si Nayan Rujiao bilang bihag. Kinuha ni Ye Fan ang huling kaldero ng alak at ininom ito ng maluwag, habang hinahanap ang lugar na may pinakamaliit na populasyon. Napakalaki ng Cold City, kaya hindi mahirap maghanap ng liblib na lugar. Nang lumakad si Ye Fan sa isang desyerto na eskinita, lumingon siya, humarap sa bakanteng espasyo sa likuran niya, at sinabing may kalahating ngiti, hindi ka ba napapagod na sumunod sa lahat ng paraan? Sandaling tahimik ang hangin, at sa wakas, pumasok mula sa labas ng eskinita ang isang lalaking nakabalot ng itim na damit at nakasuot ng itim na hood. Boy from the Leng family. You really are a little strange.
With this little cultivation, you can actually discover the existence of this old man. Bagamat natuklasan ng lalaki, hindi niya sinasadyang kabahan. Nagtanong si Yefan, may gusto ka bang gawin sa akin? Ang mukha ng lalaki sa ilalim ng talukbong ay hindi malinaw na makita, at ngumiti siya ng mahina, hindi ito malaking bagay, may gusto lang ako sa iyo. Ano? Tanong ni Yefan. Nakangiting tanong ni Fan. Malamig ang boses ng lalaki sa isang iglap buhay. Sa lalong madaling panahon. Bumagsak ang boses, biglang naunat ang kamay ng lalaki sa isang manggas, at dalawang turkesa na masiglang true essence, tulad ng dalawang asol na dragon, ay direktang sumipol kay Yefan. Sa makipot na eskinita na ito, tila hindi maiiwasan ang dalawang asol na ilaw. Si Yefan ay diretsyong humakbang sa dingding sa tabi niya, humakbang sa magkabilang gilid ng sunod-sunod, at direktang tumalon sa taas na mahigit 10 metro. Habang iniiwasan ang dalawang asol na dragon, mabilis na nilapitan ni Yefan ang lalaking nakasuot ng itim sa pamamagitan ng patuloy na pagbabago ng kanyang oryentasyon mula kaliwa pa kanan. Ang unang layer ay nagkawatak-watik at pinakawalan, na may lumilipad na espada sa kanyang kamay, si Yefan ay direktang naglaslas sa malapit na distansya na may walang kapantay na layunin ng espada. Boom! Gininto ang talam na nap unit sa hangin, kahanga-hanga tulad ng isang bahaghari. Ngunit ang lalaki ay medyo nataranta, at pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay, isang green magic technique ang pinakawalan, at habang ang pormasayon ay umiikot, isang kalasag ang madaling sumipsip sa walang kapantay na layunin ng espada ni Yefan. Tama, na-absorb, hindi nakaharang. Tiningnan ni Yefan ang kanyang sword intent na parang putik na baka papunta sa dagat, at natigilan siya nang makita niya na sa berdeng bilog ng kalaban, pagkatapos na baligtarin ang rune aperture, isang gintong enerhiya ang tumalbog. Sarili niyang sword intent. Naka-backflip si Yefan, iniiwasan ang gininto ang liwanag na ito, at kasabay nito ay alam niya ang pinagmula ng panlilinlang ng kalaban at ang aura ng kanyang tunay na diwa. Mga tao mula sa Eastern Emperor Sect. Kabanata 1545 Paano ko ito lalabanan? Noong 1545. Nakausap na ni Yefan ang ilang tao mula sa Eastern Emperor Sect, at hindi mahirap malaman na ang taong ito ay talagang gumagamit ng East Emperor Tai Yijing, ng Eastern Emperor Sect. Gayunpaman, ang mga trick na hinigop ng goalkeeper at pinakawalan ng kanyang sword intent ay nagpaisip kay Yefan tungkol sa paglilipat ng mga bulaklak at puno na ginamit ng Black Emperor noong nakipag-away siya sa kanya. Gayunpaman, medyo nagsasalita, ang mga diskarte na ginamit ng Black Emperor ay mas simple at mas malupit kaysa sa mga spell ng taong ito na hindi kasing pinong at sumasaklaw sa mas malawak na lugar. Malamang na ang paraan ng paglipat ng mga bulaklak at pagkonekta ng mga puno sa ibabaw ng mundo ay isang pinasimple na bersyon ng spell na ito. Sabi ng lalaking nakaitim na may mahinang tawa, natuklasan pa ba ito? Pero okay lang, wala ka pa ring pagkakataon na sabihin ito. Kumunot ang noo ni Yefan, bakit ka pumunta para patayin ako? Labis na nag-aalala si Yefan. Kakaiba, makatuwiran na hindi pa nakukuha ng Eastern Emperor Sect ang ebidensya na siya ang mamamatay tao, paano ito magpapadala ng ganoong master para patayin siya? Bukod dito, sa teorya, ang Eastern Emperor Sect ay hindi matatakot sa Hangguang Sect, kaya bakit ito itago at patayin ng palihim? Ngayon ang Hangguangman at Fenglinhai War ay maaaring matrigger anumang oras sa paglitaw ng sagradong bagay, ngunit ang Hangguangman ang hindi nang ahas na pukawin ng Eastern Emperor Sect sa sandaling ito. Pagkatapos, ang pinakamalaking posibilidad ay kahit na ang taong ito ay mula sa Eastern Emperor Sect, hindi siya itinalagan ng sekta, ngunit pinatay siya ng pribado. Ano ang dahilan kung bakit ang isang Earth Spirit Cultivator ay handang maging isang assassin? Ang naghihingalong tao, bakit kailangan mong malaman ng marami? Ayaw kasing magpaliwanag ng lalaking nakaitim. Direkta niyang itinaas ang kanyang kamay, at ang isang turkesa na true essence ay nahulog tulad ng isang patak ng nectar na nagpapalusog sa lupa. Matapos ang berdeng true essence na ito ay tumagos sa lupa, biglang nanginig ang nakapaligid na lupa. Bang bang bang. Gitling. Ang mga bato sa lupa ay nabasag, at isang malaking bilang ng malalaking baging ang nananatili na may turkesa na tunay na diwa, tulad ng isang dosenang higanteng ahas na pumailanglang, biglang sumambulat. Si Yefan ay agad na nabalot sa mga baging na ito, kaya hindi siya ng ahas na maging masyadong malaki, kaya mabilis siyang nagpatawag ng libu-libong lumilipad na espada. Ha! Ano ito? Ang lalaking nakaitim ay muling natigilan nang makita niya ang lumilipad na espada na agad na tinawag ni Yefan. Ito ay tiyak na hindi isang malamig na light swordsmanship. Isa ka ba talagang malamig na bituin? Ang ilang mga pamamaraan ng paglilinang at mga spelling sa sinaunang immortal na mundo ng mga espiritu ay talagang mas makapangyarihan kaysa sa mundo sa ibabaw sa paghahanap ng mahabang buhay, ngunit mayroon ding ilang mga taktika na nakabatay sa labanan. Mas mababa kaysa sa mundong ibabaw. Ang swordsmanship ng pangkat ng Susan ay ang resulta ng mga malalakas na swordsman na nakaranas ng labanan sa pagitan ng langit at tao, at nakaranas ng aktwal na labanan. Ang pamilyang Ling ay isa rin sa mga Shenlong clans, kaya ang kakayahan ni Yefan sa sword fighting ay malamang na ang pinakamalakas na sword fighting skills ng sangkatauhan pagkatapos ng clan at sword cultivators ng mga nakakalat na cultivator.
Kung ikukumpara sa sinaunang swordsmanship ng Hangguangman, na maaari lamang gumamit ng isang envoy at ilang sword sa karamihan, ang swordsmanship ni Ye Fan ay natural na napakatalino, at hindi niya alam kung ilang beses. Walang pakialam si Ye Fan sa kanyang pagkakakilanlan na natuklasan sa ngayon, gusto lang niyang gumawa ng mabilis na desisyon. Mayroong higit sa 2 magsasaka sa Hanlu City. Kung ang ibang mga magsasaka ay dumating at makita siya, si Master Leng, gamit ang mga panlilinlang na ito, tiyak nakakalat sila sa Hanwang sect. Lalo na ang Daoist Yusua at ilang tao mula sa Eastern Emperor sect, kung nakita nila ito, mas mahirap ipaliwanag. Sa sword fighting technique ni Ye Fan, libu-libong lumilipad na espada ang direktang umaalingaw-ngaw patungo sa mga baging na ito. Ding ding ding. Matinding tunog ng banggaan, ang espada at ang Saiyan True Essence ay patuloy na nagsasalpukan, na nagiging sanhi ng mga alon ng pagbabago-bago. Ang matalas at walang kapantay na layunin ng espada ay nakatagpo ng mga baging na ito, ngunit ito ay mahigpit na nahadlangan. Kasabay nito, ang lupa ay patuloy na nilagyan ng turkesa na aura. Habang inaayos ang mga baging na ito, lumilitaw din ang malalaking dahon sa mga itim-berdeng baging. Nakita ni Ye Fan na ang lahat ng kanyang lumilipad na espada ay nanimbalik, at napagtanto niyang walang magawa na ang Wushuang sword intent sa disintegrate na estado ng unang layer ay talagang hindi kayang makipagkompetensya sa tunay na asensya ng Earth spirituality. Kahit na curious ang matanda sa mga sekreto ng katawan mo, pero walang oras ang matanda na makipaglaro sa'yo. Iniunat ng lalaking nakaitim ang kanyang manggas gamit ang 2 kamay at mabilis na nakabuo ng selyo, at ilang berdeng bilog ang tumama sa 12 o higit pa ng sabay. Isang dambuhalang punong ubas. Kawal ng kaluluwang gulay, ang dakilang Sun Blue Light Curse. Nakita ko itong 12 ng mga baging na mabilis na namumukadkad na may mga higanteng gintong bulaklak. Sa stamens, ang malabughaw na puting sinag ng liwanag ay mabilis na nagsalubong, na parabang patuloy silang sumisipsip ng enerhiya mula sa nakapalibot na pinagmumula ng liwanag at mga sustansya ng lupa. Hindi maganda. Naramdaman ni Ye Fan na ang pag-ikot ng opens iba na ito ay makapangyarihan, at malamang na wala siyang oras upang masira ang mga baging at nagmamadaling lumabas. Ang buong frontal blow ng Earth Spirit Cultivator, hindi niya ito dapat basta-basta. Dobleng pagkakawatak-watek. Matigas na espada at kalasag. Ang mga selula ng katawan ni Ye Fan ay lumundag ng enerhiya sa isang iglap, at ang paglabas ng dobleng pagkakawatak-watek ay nagpapataas ng kanyang walang kapantay na layunin ng espada sa isang bagong antas. Libu-libong lumilipad na mga espada ang nagsalubong sa kanyang katawan sa isang kisap mata, na bumubuo ng isang all-round armor. Kasabay nito, ang daan-daang nakasisilaw na bughaw puting nakasisilaw na gintong mga ilaw ay sumabog mula sa daan-daang gintong bulaklak sa mga baging sa lahat ng direksyon. Tulad ng daan-daang laser cannon, pinaputok sila sa sword at shield fortress ni Ye Fan. Boom! Naglalagablab na puting liwanag ang bumungad sa kalangitan sa Cold City na ito. Ang nagngangalit na hangin at ang mapangwasak na shockwave ay direktang winasak ang 12-dosenang nakapalibot na mga bahay sa lupa. Kung mayroong higit sa 1 dosenang baging na humaharang dito, tiyak na higit pa riyan ang nasirang lungsod. Umalis ang usok, at nakita ng magsasaka na may itim na damit ang eksena sa harap niya at nabigla siyang nagsabi, "Hindi ka patay." Paano ito posible? Ang mga lumilipad na espada ay nagkalat sa paligid ng katawan ni Ye Fan ng sunod-sunod, ang mukha ni Ye Fan ay malungkot, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa gininto ang apoy, at nang iniunat niya ang kanyang kamay, isang lumilipad na espada na kapareho ng ranggo ni Leng Yu ang nahulog sa kanyang kamay. Kasabay nito, may ilang lumilipad na espada na nakapalibot sa katawan ni Ye Fan. Upang maiwasan ang lumilipad na mga espada sa buong kalangitan na maging masyadong nakasisilaw, binawi ni Ye Fan ang lahat ng karagdagang lumilipad na espada sa kanyang singsing. Nakatago sa ilalim ng talukbong ang mukha ng magsasaka na nakasuot ng itim na damit, ngunit halata na ang takot sa kanyang boses. Anong klaseng pakulo ito? Sino ba yan? He used 100% of his cultivation to unleash devastating moves, kahit hindi niya pinatay, hindi man lang siya nasaktan, kaya paano siya lalaban? Ayaw nang magsalita pa ni Ye Fan. Ang marahas na pagsabog ngayon at ang malakas na presyon ng tunay na diwa ay tiyak na nakaakit ng maraming magsasaka. Papatayin niya ang lalaking ito sa lalong madaling panahon at makaalis bago pa niya malaman. Sa isang slam sa kanyang paa, si Ye Fan, na nagkawatak-watek sa pangalawang layer, ay kasing bilis ng isang kulog, at sumugod na sa harap ng magsasaka na nakasuot ng itim. Senador Luo Sword Dance. Ibinato ni Ye Fan ang 3 magkasunod na espada, na natakot sa itim na monghe hanggang sa umaatres. Gamitin ang sword intent para umatake mula sa malayo, dahil sa takot na ma-absorb at ma-rebound niya, ngunit sa mga galaw ng santukan, hindi niya magagamit ang ganoong klase ng spell. Matapos niyang iwasan ang 3 espada ni Ye Fan, hinablot niya ang isa pang maselang mahabang espada sa tabi niya gamit ang isang backhand. Ang buong aksyon ay makinis at makinis sa isang go. Ngunit sa sandaling tumusok siya, napagtanto ni Ye Fan na may mali. Ang Man in Black sa kanyang harapan ay naging isang piraso ng lantang kahoy at nahulog sa lupa. Isa na naman itong kakaibang spell ng Kiman.
Si Yefan ay isang impyerno, pagkatapos ng lahat, ang mga monghe sa sinaunang mundo ng engkanto ay nagsisikap na maghanap ng mahabang buhay, at mayroon pa ring maraming mga paraan upang makatakas. Gayunpaman, maaari lamang itong ihinto sa loob ng ilang sandali. Itinaas ni Yefan ang kanyang ulo at nilok ang kanyang tunay na aura. Nakita niya na ang taong ito ay nasa himpapawid na, at ang likod ng itim na balabal ay lumilipad sa hangin, sinusubukang tumakas. Tinapakan ni Yefan ang kanyang mga paa, ang kanyang figure ay naging isang ginintoang sinag, hinahabol siya, isang espada ang sumipa pabalik, at isang espada na layunin ang bumaril sa langit. Dapat mamatay ang lalaking ito. Masyado siyang maraming alam. Kabanata 1546 na isang kaisipan. 1546. Ang magsasaka na nakasuot ng itim ay handa rin, alam niyang maaaring maabyutan ni Yefan, naghanda pa siya ng maaga, at naging berdeng bilog. Matapos malanghap ang wuswang sword intent, naaninag ito pabalik kay Yefan. Hinarang ito ni Yefan ng espada, at hinabol siya ni Eugene. Walang epekto ang padalos-dalos na welga, at naisip na ni Yefan na kung gagamitin niya ang enerhiya ng sword intent sa antas ng Xiao Xiao Changxing, marahil ay hindi niya maa-absorb ang rebound. Ngunit ang kabilang partido ay maaaring magbago ng direksyon anumang oras. Sa kasong ito, hindi makatitiyak si Yefan na ang bituin sa umaga ay makakatama sa kabilang partido. Dapat mong isara ang distansya at pumatay ng isa pang hit. Sa usapin ng bilis, tiwala si Yefan na tiyak na mas mabilis ang kanyang swordsman kaysa sa kalaban. Ilang minuto ang nakalipas. Sa isang kalye sa Hanlu City, ang Daos na si Yuzua, kasama ang pangalawang disipulong sina Mingju at Minggai, ay nagtatanong tungkol sa ilang balita. Hindi ko gusto, ngunit nakarinig ako ng malakas na ingay mula sa kabilang direksyon ng lungsod. Hindi maganda. Ito ang Panginoon ng pamilyang Xian na nag-aaway. Aalis na ang lahat. Nang makita ito, isang grupo ng mga mortal ang mabilis na nagtakbuhan, hindi nang ahas na lumapit sa lugar ng labanan. Sa sinaunang daigdig ng engkanto, hindi mabilang ang mga mortal na napatay ng mga monghe na nag-aaway, kaya naman maliit lang ang populasyon. At ang ilang mga monghe ay nanood mula sa malayo, hindi sigurado, walang sinuman ang nang-ahas na pumunta upang sumali sa kasiyahan, pagkatapos ng lahat, ang sitwasyon ay hindi alam. Tiningnan ng mabuti ng Daoist Yuzua at nakitang mayroong mahigit isang dosenang Mar-Angel na baging sa kalangitan, ngunit biglang nagbago ang kanilang kulay, Vegetarian Soul Soldier, Tung Tian Vine. The Great Sun Blue Light Curse. Nagulat na sabi ni Mingju, The Sun Green Light Spell. Tio, hindi ba yun ang natatanging sining ng aking sekta na maaari lamang itanghal sa kaharian na nahuhubog ng espiritu? Sinong elder ng ating Eastern Emperor sect ang nandito? Sino ang nakalaban natin? Bulalas ni Mingye. Kumunot ang noo ng Daos na si Yuzhuo at sinabing, kahit sinong elder iyon, dapat may malakas na kalaban, kaya kailangang gumamit ng ganoong kilusang pagpatay, titignan ko kayong dalawa, huwag kayong masyadong lumapit, protektahan ang sarili. Oo, ang dalawang disipulo ang nagkayem ng kanilang mga kamay, at nang iangat nila ang kanilang mga ulo, ang Daos Yuzhuo ay lumipad na palabas 100 metro ang layo. Sa kalagitnaan ng hangin, mabilis na lumipad si Yefan Yujian, at sa parehong oras ay nagpatawag ng libu-libong lumilipad na espada, handang limitahan ang hanay ng mga aktibidad ng kalaban anumang oras. Napansin ng cultivator na nakaitim na nakadamit na tumakas sa harap na si Yefan ay patuloy na nagsasara ng distansya at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Anong malamig na bituin? Napakalakas ng layunin ng espadang ito. Ito ba ay layunin ng espada sa antas ng langit? Ang itim na damit na magsasaka ay bumulong sa kanyang puso, iniisip na siya ay nabuhay ng libu-libong taon, ngunit hindi pa siya nakakita ng ganoong pagkakaiba-iba ng layunin ng espada. Malakas din ang kapangyarihan para manginig ang puso niya. Nang makitang malapit na siyang mahuli, ang magsasaka na may itim na damit ay walang pakialam na ihayag ang kanyang hitsura, at naglabas ng ulap ng turkesa na tunay na diwa mula sa kanyang likod, direktang sumabog ang jacket, at nahulog din ang itim na balabal. Isang matandang may kulay abong buhok at mabangis na mukha ang nagpakita ng tunay niyang anyo. Tai Yichie, Sundaw Divine Wings. Sa isang iglap, ang turquoise true essence sa likod niya ay bumukas sa isang pares ng malalaking magaan na pakpak, tulad ng mga pakpak ng isang higanteng agila. Ang bilis din biglang bumilis. Hindi lang iyan, ang marahas na daloy ng hangin ay nagpahirap din kay Yefan, na humahabol sa likod. Nakita ni Yefan na punit-punit pa ang damit ng kalaban, at alam niyang mamamatay na siya. Sinong mag-aakala na imbes na lumaban ay tatakbo siya ng buong lakas? Pagkatapos ng lahat, siya ay isang magsasaka na sa wakas ay nilinang sa kaharian na humuhubog sa espiritu, at ang kanyang buhay ay mas mahalaga kaysa anupaman. Nang makitang hindi na niya maabyutan ang kabilang partido, nabalisa din si Yefan. Kung siya ay tumakas, ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang malamig na bituin ay hindi madaling maghalo. At sa susunod, kung ang taong ito ay naglalaro ng yin, umaatake kay Nayan Rujao, at iba pa. Mas mahirap itong harapin. Bilasan mo. Dapat bilasan. Nakita ni Yefan ang magaan na mga pakpak na nag-vibrate sa likod ng kalaban, at biglang naalala na mayroon pa siyang sword intent, na hindi pa niya ginagamit. Sa isang pag-iisip, agad na nagtipon si Yefan ng libu-libong lumilipad na espada sa likod niya.
Walang katulad na layunin ng sword, Dragon Scale Swordwing. Si Phaegian, sa bilis ng electric light at flint, maayos at makapal na pinagsama sa magkabilang gilid ng likod ni Yefan. Ang mga layer ay nakapatong na parang kaliskis. Kasabay nito, nabuo sa likod ni Yefan ang mga pakpak na binubuo ng dalawang lumilipad na espada na may lapad na 7 metro. Ang hakbang na ito ay natanto ni Yefan batay sa inspirasyong nakuha niya sa pakikipaglaban kay Sally. Ang mahiwagang pakpak ng Diablo ay maaaring magpalipad ng mabilis kay Sally Ye, at maaaring umatake at magdepensa, na mas epektibo kaysa sa dalawang kamay. Orihinal na naisip ni Yefan kung maaari siyang gumamit ng espada upang bumuo ng dalawang pakpak ng espada, at ang espada ay maaaring salakayin at ipagtanggol din. Gayunpaman, sa estado ng pagkawatak-watik ng unang layer, kahit na sapat na ang kontrol ni Yefan sa sword mastery at sword intent, napakahirap para sa kanya na tipunin ang napakaraming espada at gamitin ang mga ito bilang mga pakpak sa isang maayos na paraan. Ito ay tulad ng isang sanggol na ibon na may mga pakpak, ngunit hindi sapat ang lakas upang lumipad. Gayunpaman, ngayong nahiwa-hiwalay na siya sa double layer, at puno ng enerhiya ang sword intent, matagumpay niyang magagawa ang trick na ito. Sa ilalim ng kalangitan, ang mga pakpak ng espada ay kumikislap na may nakasisilaw na gintong liwanag, at ang halo ay napakarilag tulad ng dalawang metal na salamin. Pinakilos ni Yefan ang kanyang sword intent, ang kanyang mga pakpak ay nanginginig ng marahas, at nagdala ng dalawang matutulis na bagyo. Ubu, gitling. Ang tunog ng pagbasag ng langit ay tila may isang higanteng espada na magwawasak sa langit. Ang matandang lalaking nakaitim, na akala niya ay makakatakas, ay narinig ang matalas na boses sa likuran niya, at ang nakakatakot na espada na layuning pamimilit na papalapit, at siya ay natakot at namumutla na. Ito ba ang maalamat? Emperor level na sword intent. Ang matanda ay hindi naglakas loob na isipin ang aspetong iyon noon, ngunit ang takot sa kanyang puso sa mga oras na ito ay naging dahilan upang harapin niya ang nakakagulat na mundong ito. Realidad. Nang makitang wala na siyang kalamangan sa bilis, biglang tumalikod ang matanda at mabilis na gumawa ng selyo gamit ang kanyang mga kamay. Tai! Umaatungal si Qinglong. 10% ng tunay na diwa ng Earth Spirit ay biglang tumalon, at 6 na turquoise na matibay na asul na dragon ang umungal at umungal patungo kay Yefan. Si Yefan ay hindi umiwas, ang kanyang katawan ay umikot ng marahas, at ang mga pakpak ng espadang kaliskis ng dragon ay parang isang sword blade storm, at direktang binaril ang 6 na asul na dragon. Ang walang kapantay na sword intent sa double disintegration state ay durog na sa tunay na diwa ng Earth Spirit level. Nabasag ang asul na liwanag, at biglang natuklasan ng matandang nakaitim na nasa harapan na niya si Yefan. Huwag mo akong patayin. Ang matandang lalaki ay nagmamakaawa, puno ng kawalan ng pag-asa. Alam niya na si Leng Xingchen ay sobrang nakakatakot, paano siya papayag na patayin siya? Ngunit si Yefan ay nauubusan na ng oras, anuman ang kanyang sabihin, ang gintong liwanag ay dumaan, at isang espada ang pumutol sa ulo ng kalaban. Tumalsik ang dugo, nahulog ang mga bangkay mula sa langit. Nang medyo gamaan ang pakiramdam ni Yefan at naramdaman na may tagtago muna ang kanyang pagkakakilanlan, nalaman niyang may paparating na isa pang Earth Spirit Cultivator mula sa Eastern Emperor Sect. Yu Zuo the West. Sumimangot si Yefan, sigurado, matagal na niyang kinakalaban ang matandang ito. Ito ay masama. Kapag nakita niya ang kanyang estado, hindi maiiwasang maiisip niya ang pagkamatay ni Ming Rui, at karamihan sa mga matatandang napatay niya ay mga nangungunang eksperto din ng Eastern Emperor Sect. Sa sandaling magkita kami, napakaraming bagay na hindi ko maipaliwanag ng malinaw, at napakaingat ni Yuzuo, tiyak na maghahinala siya ng maraming bagay. Patayin din si Yuzuo. Hindi imposible. Ngunit hindi siya hinabol ni Yuzuo, at siya mismo ang pumatay ng mga inosenteng tao. Maganda ba talaga? Nag-flash ang isip ni Yefan, at isang ideya ang biglang lumitaw. Sa pagmamadali, wala siyang masyadong pakialam kaya tayo na muna. Maraming lumilipad na espada ang pumulibot sa katawan ni Yefan, na tumatakip sa buong katawan ni Yefan. Nang maghiwa-hiwalay ang mga lumilipad na espada, nawala si Leng Xingchen. Nakasuot ng itim, ang dawis na si H1 ng Northern Profound Sect ay nakatayo sa hangin na may walang awa na ekspresyon. Kabanata 1547 Lutisin ang kaso. 1547. Hindi rin alam ni Yefan kung siya ay makikilala bilang isang itim na alakdan. Ngunit sa ngayon ay gusto lang niyang ilipat ng Daoist Yuzua na iyon ang kanyang target sa pangkat ng Beishuan, at huwag nang magpatuloy sa pagsisiyasat dito sa Hangguangman. Itong Daoist na si Yuzua ay talagang gaya ng ipinahihiwatig ng kanyang pangalan, at lubos niyang naiintindihan ito. Kung talagang nalaman niya kung ano ang inside story, at gusto niyang magpakamatay muli, o makubkob man lang ng iba, may malaking mangyayari. Nang pumunta si Yuzuo sa pangkat ng Beishuan, alam niyang matagal nang nawala ang itim na alakdan, at malayong maabot ng itim na alakdan ang espiritu ng lupa, at tinatayang mahuhulog siya sa dead end at walang magagawa. Kung iisipin, kahit na ang Eastern Emperor Sect at ang Northern Profound Sect ay magdudulot ng kaunting alitan, hindi talaga sila naniniwala na ang isang Earth Core Cultivator ay maaaring pumatay ng isang Earth Spirit Cultivator. Kung ano man ang iniisip nila sa oras na iyon, malamang matagal na silang umalis sa sinaunang daigdig.
Nang makitang darating ang Daoist na si Yuzuo, agad na binawi ni Ye Fan ang iba pang lumilipad na espada, na naiwan lamang ang isa sa kanyang kamay. Kaagad, mabilis na bumagsak si Ye Fan sa lupa, na-activate ang paraan ng Beishuan Sect, at tumalon ang mga kidlat sa lumilipad na espada sa kanyang kamay. Sa ganitong paraan, tila may kulog at espada. Sa malamig na ekspresyon, hinampos ni Ye Fan ang bangkay ng dalawang kulog, at ihahampas na sana niya ang pangatlong espada. Tumigil ka. Nagmamadaling lumapit ang Daoist na si Yuzuo at nakitang ibababa na ni Ye Fan ang kanyang espada. Sumisigaw ng malakas, na may hawak na bola ng Saiyan True Essence sa kanyang kamay mula sa malayo, babarilan na niya si Ye Fan. Nagkunwaring hindi masaya si Ye Fan, sumangot ng malamig, at tumingin kay Yuzuo. Nanliit ang mga mata ng Daoist na si Yuzuo, ngunit bigla siyang napabulalas, Heizu. Hindi nagbago ang mukha ni Ye Fan, ngunit natigilan siya saglit, kilala talaga ng taong ito si Heizo. Makatuwiran na ang Northern Profound Sect at ang Eastern Emperor Sect ay hindi masyadong malapit. Taong ito si Heizu. Makatuwiran na ang Northern Profound Sect at ang Eastern Emperor Sect ay hindi masyadong malapit. Medyo malayo din ang Earth Spirit Cultivator sa Earth Pill Cultivator. Hindi kaya dahil kakaunti ang mga tao sa sinaunang immortal na daigdig ng mga espiritu, at ang mga taong ito ay nabuhay ng mahabang panahon, kaya karamihan sa kanila ay magkakilala. Si Ye Fan ay walang masyadong pakialam. Ngayong, nakilala na siya, nagpanggap na lang siyang tamad na magsalita, kinuha ang storage bag sa lupa, at lumipad palabas ng Hanlo City kasama si Eugene. Hey Zuo, tumigil ka. Galit na sigaw ng Daoist na si Yuzuo habang pinapanood ang mamamatay tao na pumatay at nagnakawan, at gustong humabol, ngunit nalaman niyang hindi na niya maabutan. Sa desperasyon, kinailangan ni Yuzuo na sumuko at bumalik sa lupa, nakatingin sa pinuno ng elder ng East Emperor Sect na may lungkot at pagdududa sa kanyang mukha. Pagkaraan ng ilang sandali, ang pangalawang disipulo na sina Mingju at Mingay, nang makitang tumigil na ang labanan, ay sumugod din. Nang makita nila ang bangkay sa lupa, lahat sila ay napahiyaw sa gulat. Ito, hindi ba ito si Elder Withered Vine? Tito Yuzuo, bakit nandito si Elder Withered Vine? Sino ang pumatay kay Elder Withered Vine? Sumimangot si Yuzuo, at maraming pagbabago ang bumungad sa kanyang mga mata. Bamulong, ito ay Daoist Heichu. Heichu. Nagkatinginan sina Mingju at Mingay na parang hindi makapaniwala. Heiyuan ng Beishuan Sect. Si Master Loksha, ang pinuno ng Beishuan Sect, ay hindi nagsabi na ang kanyang disipulo ay nawawala. Nagpadala pa siya ng isang tao upang hanapin ang ating Eastern Emperor Sect. Kanina pa nawala si Heiyuan, bakit? Lilito ba ito dito, at papatayin din ang nakatatanda na lantang baging? Imposible, hindi ba ang Heishuan ay isang Earth Alchemy Cultivation Base, sa harap ng nakatatanda na lantang baging, ito ay dapat na mahina. Ang Daoist na si Yuzuo ay medyo nataranta, sinabi niya, kung hindi ko nakita ang larawang ipinadala ng isang tao mula sa Beishuan Sect, hindi ako maniniwala, ang taong iyon ay si Heizuan. Ang lakas ng taong ito ay tiyak na higit pa sa Earth Pill, ngunit sinabi ng Beishuan Sect na siya ay Earth Pill lamang. Natatakot ako na may isa pang nakatagong sikreto. Tito, bakit gustong patayin ng itim na uod na ito ang nakatatanda na lantang baging? Naguguluhang tanong ni Mingju. Hindi ba si Elder Kuting ang tiyuhin ni Junior Brother Ming Rui? Palagi niyang isinasara si Ming Rui. Hindi kaya siya pumunta para imbestigahan ang buhay at kamatayan ni Ming Rui, at nalaman niya. Itong si Heizuan ang mamamatay tao, tama. Sinuri ni Ming Ye. Ang Daoist na si Yuzuo ay nag-isip sandali, biglang may naisip, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, kung ang itim na alakdan na ito ay talagang mamamatay tao na pumatay kay Ming Rui at sa iba pa, kung gayon ito ay makatuwiran. Ang taong ito ay may napakalalim na pukana. Akala ko noon, ang mamamatay tao na pumatay kay Ming Rui at iba pa ay gumamit ng Beishuan Leifa sa kaharian ng Hangguangman. Sinusubukan niyang pagtakpan at ipaisip sa mga tao na hindi siya miyembro ng pangkat ng Beishuan. Gusto ko lang na huwag kong isipin ang Beishuan faction, iniisip na sinadya niyang i-frame ang mga tao ng Beishuan faction. Kaya naman gumamit na naman siya ng Sword at Thunder method. Gayun din. Ang Yang Shenzi ay ninakaw noon, at siya ay tao rin. Ang ginawa ng mga halimaw, nangyari na ang mga monghe ng sekta ng Beishuan ay magaling makipaglaban sa mga hayop. Malamang, may kinalaman din sila sa itim na alakdan na ito. Oo. Tiyo. Dapat naisip natin ang sekta ng Beishuan. Paulit-ulit na tumanggaw sina Mingjo at Ming Yedo, sa pag-aakalang malamang na ito ang mangyayari. Tiyo, nakita na ng lahat. Dapat may paliwanag tayo sa pangkat ng Beishuan. Hindi natin hahayaang mamatay nang hindi maipaliwanag sina Elder Kuting at Junior Brother Mingru. Tumango ang Daoist Yuzuo at sinabi, ang pangkat ng Beishuan ay nagtatanong sa paligid tungkol sa itim na lalaking ito. Natatakot ako na mayroon talagang ilang sikreto sa balita ng alakdan. Ibabalik namin kaagad sa pintuan ang katawan ng matanda na lantang puno ng ubas at iuulat ito sa ulo at sa matatanda. Oo. Pagkatapos ng
Naglinis silang tatlo, dali-dali silang umalis sa Hando City. At si Yefan, na malayo sa labas ng lungsod, ay bumalik sa hitsura at kasuotan ni Leng Xingchen, at pagkatapos ay naglakad pabalik sa lungsod ng maingat. Hindi alam ni Yefan na ang isang diskarte na naisip niyang pansamantala ay magpapaisip ng Daoist Yuzu na sobrang komplikado. Sa orihinal, ang pangunahing dahilan para mahanap ng pangkat ng Bishuan ang Daoist Heichu ay ang Frost Mist Ice Toad na pinalaki ni Daoist Heichu. Bilang isang sinaunang alien na hayop, ang Ice Toad na ito ay mas kritikal kaysa sa Daoist na si Heichu, kaya ang pinuno ng sekta ng Beisuan ay magbibigay ng mga larawan sa lahat ng dako, at hihilingin sa bawat sekta na tumulong sa paghahanap nito. Siyempre, ang mga tao ng Northern Profound Sect ay hindi magsasalita tungkol sa Bingchan, baka may makakita sa kanila at lamunin sila. Bilang resulta, ang Daos na si Yusua at ang iba ay siyempre medyo naguguluhan, kung bakit ang isang Earthpil Cultivator at ang Northern Profound Sect ay nagbigay ng labis na kahalagahan dito. Nagkataon lang na ang matanda na Lantang Baging, na nagkataong mga ninuno ni Ming Rui, ay biglang dumating dito at napagkamalan ng investigasyon sa buhay at kamatayan ni Ming Rui. Bilang karagdagan sa katotohanan na si Yang Shenji ay ninakaw noon, kapwa artificial at halimaw, tila ang mga magnanakaw at mamamatay tao lamang ang pinakaangkop para sa mga disipulo ng pangkat ng Beishuan. Parehong nagkataon at isang asosasyon, kaya agad na naramdaman ng Daoist Yuzu na malapit na niyang lutisin ang kaso. Nag-aalala rin si Yefan na hindi aalis ang Daoist na si Yuzua, kaya naghahanap siya ng bakas ng Heizo. Bumalik siya sa inn at nalaman niyang walang nangyari, kaya mas gamaan ang pakiramdam niya. Ang ilang mga mortal at ilang mga monghe sa inn ay tinatalakay ang labanan sa lungsod ngayon, at nagkaroon ng maraming mga talakayan. Diretso na bumalik si Yefan sa kwarto at nalaman na nagising si Nayen Rujao, halatang naabala sa labanan ngayon lang. Asawa, ayos ka lang ba? Hindi makabangon si Nayen Rujao sa kama, tumayo siya at nagtanong na may pag-aalala sa kanyang mga kamay. Nagmamadaling lumapit si Yefan at nakangiting nagsabi, "Isang Jiao, humiga ka, ayos lang ako." Asawa, may master bang nag-aaway kanina sa labas? May dumating bang kontrabida para hanapin ulit ang asawa mo? Nag-aalalang tanong ni Nayen Rujao. Tiniyak ni Yefan ang babae, "Huwag mo nang isipin iyon, uminom lang ako ng ilang pitchel ng alak." Umiinom. Kumislap ang kaakit-akit na mga mata ni Nayen Ru, at bamulong siya, "Asawa. Dati. Hindi ito ang pinaka-nakakainis na bagay. Uminom ng alak." Kabanata 1548 nakaharap sa pader. 1548. Matigas na ngumiti si Yefan, "Kamakailan lang ako nagsimulang uminom." Sinabi ni Nayen Rujao na, nang hindi nagtanong, sinabing, magiging maayos ang asawa, gagaling ang concubine sa lalong madaling panahon, para makabalik siya sa pinto, hindi naman ligtas na nasa labas. Tinulungan ni Yefan ang babae na mahiga at sinabing, "Huwag kang mag-alala, pinakamahalagang alagaan mo ang iyong sarili. Gusto mo bang umorder ako ng pagkain para sa iyo? Ikaw. Hindi mo kayang pagalingin ang iyong mga pinsala sa sitwasyong ito, bakit hindi ka kumain ng isang bagay upang maibalik ang iyong sigla?" Umiling si Nayen Rujao, "Hindi na kailangan ng asawa, ininom ng concubine ko ang gamot na binigay mo, at pakiramdam ko ay gagaling ako sa loob ng isang araw." Oo. Alam din ni Fan na ang mga sinaunang monghe na ito sa espiritual na mundo ay matagal nang hindi interesado sa ordinaryong pagkain, kaya hindi siya nag-atubili. Matapos hayaan si Nayen Rujao na patuloy na mahiga at magpahinga, umupo si Yefan sa isang tabi at sumilip sa storage bag ng patay na Daoist na Lantang Baging. Hindi na interesado ngayon si Yefan sa mga ordinaryong magic tool at medicinal pill. Nais niyang makita kung makakahanap siya ng ilang mga pahiwatig at malaman kung sino ang nag-udyok sa pagpatay. Matapos suriing mabuti ito. Nakakalungkot na ang mga bagay na ito ay hindi maiiwasan sa mga mata ni Yefan at matagal nang walang interes. Ang tanging bagay na mas ikinabahala ni Yefan ay na mayroong isang bato sa loob, na halos kamukha ng bato na ibinigay sa kanya ng Daoist na si Heichu. Gayunpaman. Sa itim na batong ito, ang mga rune ay mas komplikado at ang material ay mukhang mas mahalaga, at may marka dito na parang gintong ingot. Oo. Kumunot ang noo ni Fan, na parang nakita niya ang markang ito sa isang lugar. Iniisip ito. Mag-ingat, Zinlong Pavilion. Tianbao. Ang firm ay tila isang tanda. Sa paghusga mula sa impormasyong narinig ko noon, ang nagtatag ng Tianbao Trading Company, ang Daoist Tianbao, ay nakakuha ng gintong ingot ng primordial, at pagkatapos ay ang kanyang paglilinang ay bumuti ng mabilis, at siya ay naging ninuno ng immortal na kaharian. Ito ay maliwanag na ang mga katangian ng Tianbao firm ay minarkahan ng tulad ng isang gintong ingot. Ang tanong. Hinawakan ni Yefan ang kanyang baba, oo. Bakit hindi niya ito naisip noon? Ang banal. Ipinanganak ang artifact. Sa gitna ng Fenglinhai at Hangguangman, magkalayo ang Northern Profound Sect at Eastern Emperor Sect. Malinaw na hindi makatutuhanang maglakbay ng malayo upang makarating dito at ayusin ang isang malaking pormasayon. Kung
Iyon ang kaso, karamihan sa Hangguangman at Fenglinhai ay sasamantalahin ang lokasyon, at tatawagan sila pabalik bago sila maging handa. Higit pa rito, mula sa nalalaman natin sa ngayon, ang ninuno ni Fenglinhai na Chilean ang may pinakamataas na base ng paglilinang, at ang Hangguangmen ay pangunahing pagtatanim ng espada, kaya mas malakas ang kanyang lakas. Dapat ding malaman ng mga ninuno ng dalawang paksayon ang kanilang kahinaan, at hindi dapat magkaroon ng posibilidad na makipagkompetensya para sa mga sagradong bagay. Pagkatapos, ang tanging may kakayahan at dapat magbigay ng espesyal na atensyon sa mga sagradong bagay ay natural na ang Daos Tianbao. Ang taong ito ay umasa sa gintong ingot na magic weapon na iniwan ng isang sinaunang taong may kapangyarihan, at siya ay direktang isinilang na muli bilang ninuno ng immortal na kaharian, at itinatag ang pinakamalaking kumpanya ng negosyo sa sinaunang mundo ng mga engkanto. Siya ay mayroon. Natikman ang tamis ng banal na relic, at natural na gusto niya itong matikman muli. Siguro hanggat nakuha niya muli ang banal na artifact, maaari niyang masira ang immortal na kaharian. At, nakikinig sa kahulugan ng mga matatanda ng Hangguangman, sa mga tuntunin ng lakas, ang Tianbao Daoist ay hindi dapat mapantayan ang mga ninuno ng Fenglinhai Chilean, pabayaan ang lakas ng mga ninuno ni Hanyu ng Hangguangman. Higit pa, ang Tianbao firm ay isang firm kung tutuusin, hindi isang sekta, at tiyak na walang kasing dami ang mga eksperto kaysa sa dalawang paksayon. Kung gusto ng Daos na si Tianbao na sakupin ang sagradong relic, ang pinakamahusay na paraan, at ang pinakamalamang na paraan, ay, ang labuyo at ang kabibe ay nakikipagkompetensya para sa tubo ng mangingisda. Kapag ang sitwasyon ay magulo, ang mga tao ng dalawang paksayon, ang mga ninuno ng dalawang paksayon ay lumalaban ng maaga, at ang sigla ay lubhang napinsala, at ang Daos Tianbao ay maaaring samantalahin ang kawalan ng laman. At, paano magkakagulo ang Fenglinhai at Hangguang Sect bago lumitaw ang mga banal na labi? Patayin ang nag-iisang mga panla ng pamilya Leng, kunin si Leng Yu. Itanim ang mga samsam kay Fenglinhai. Kaya nga, bulong ng fan sa kanyang puso, bagamat wala pang sapat na ebidensya, ngunit sa kasalukuyan, ito ang malamang na isang paliwanag. Ningfeng Mano ang Eastern Emperor Sect Cultivator, ang mga taong ito na gumagawa ng magandang trabaho, kahit na ang mga may mataas na katayuan, ay hindi maaaring magtrabaho para sa isang ordinaryong tao. Tianbao. Ang mga ninuno, ang ganitong uri ng walang kamatayang mga ninuno, ay makapagbibigay sa kanila ng sapat na interes at tukso. Marahil, ang pagpatay kay Leng Xingchen ang una nilang plano. Kung ang pamilyang Leng lamang ang mamamatay, hindi ito magiging dahilan upang mag-away ng maaga ang dalawang paksayon, kung gayon mas maraming tao ang maaaring mamatay. Ang pinakamagandang bagay sa lahat ng ito ay si Mr. Tianbao ang anino ni Zhu ay laging nakatago sa likod. Kung hindi dahil kay Ye Fan, isang peking Leng Xingchen, na pumatay sa hindi may iwasang emperador ng Earth Spirit ng Eastern Emperor Sect at nakuha ang batong pangkomunikasyon na ito, baka naitago siya sa dilim. Mataas. Gaya ng inaasahan sa isang negosyante, talagang naglaro siya ng malalim, ungol ni Ye Fan. Si Nayan Rujao sa kama ay tila may narinig, at nagtanong, "Asawa, ano ang pinag-uusapan mo?" Lumingon si Ye Fan at ngumiti, at sinabing, "Isang Jiao, inistorbo kita, may iniisip ako, wala lang." "Asawa, medyo nauuhaw ang asawa ko." Nakahiga doon si Nayan Rujao at sabik na sinabi, "Sige, babuhusan kita ng tubig." Mabilis na bumangon si Ye Fan, nagsalin ng isang basong tubig, lumakad papunta sa kama, tinulungang tumayo ang babae gamit ang isang kamay, at inilagay ang baso sa labi ni Nayan Rujao gamit ang isa pa. Nayan. Samaan daw si Rujao sa mga braso ng lalaki, humigop ng tubig. Tumingin si Fan mula sa itaas, nanginginig ang mahahabang pilik mata ng babae, matangos ang ilong, at puno ng kagandahan ang mapupulang labi. Jiao. Nakasandal si Ru sa kanyang mga braso, kung minsan ay gumagawa ng bahagyang tunog ng ilong mula sa inuming tubig, tulad ng isang nakakaawang kuting. Oo. Tiningnan ni Fan ang maliit na bibig ng Cherry, hindi napigil ang lumunok, at hinihiling na maibaba niya ang kanyang ulo at halikan siya ng direkta. Hey, si Nayan Rujao, natapos na uminom ng tubig, ay bamantong hininga, itinaas ang kanyang ulo, at tumingin sa kanya ng may tubig na mga mata. Ye Fan, salamat asawa. Ang apat na mata ang nagsalubong, at ang babae ay nakaramdam ng matinding pagnanasa sa mga mata ng lalaki. Husband. Mahinang tawag ni Nayanro, na may bakas ng pagkahiya sa kanyang mukha. Oo. Pilit na pinigilan ni Fan ang kanyang pagnanasa at nakangiting sinabi, "Nauuhaw ka pa rin ba?" Nayan. Bahagyang umiling si Rujao, na may bakas ng kaba at pangamba sa kanyang kahangahangang mga mata. Sinikap ni Ye Fan na huwag tingnan ang kaakit-akit na mukha ng babae, inilagay ang baso ng tubig sa gilid, at sinabing, "Tutulungan kitang mahiga." Nang ibababa na sana ni Ye Fan si Nayan Rujao, biglang nagtaas ng ulo ang babae. Si Jen Shou, na may dampi ng basang mapupulang labi, marahang pinunasan ang sulok ng bibig ni Ye Fan. Natigilan din si Ye Fan saglit, dahil sa sobrang biglaan, hindi niya namamalaya na piniling tumayo. Matapos halikan ni Nayan Rujao ang lalaki ng ganito, sa sobrang hiya niya ay namula siya sa sobrang ganda.
Pagkatapos humiga, humarap siya sa dingding at hindi naglakas loob na tingnan si Ye Fan, nakita niya lang na uminit ang tenga niya. Kabanata 1549 na nagtagumpay ako. 1549. Ang mga daliri ni Ye Fan ay bahagyang nag-spray sa mga sulok ng kanyang mga labi, at pagkatapos ay tumingin sa matambok at umaalo na mga kurbo ng babae, pakiramdam niya ay hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Ubo. Huminga ng malalim si Ye Fan at sinabing, Jiao, lalabas ako para mamasyal, magpahinga ka muna. Nananatili sa silid sa lahat ng oras, talagang natatakot na hindi niya mapigilan, pinili ni Ye Fan na lumabas muna upang maiwasan ito at kumalma. Gumawa si Nianru ng mahinang, na parang lamok, at hindi ng ahas na lumingon. Hanggang sa lumabas si Ye Fan at isinara ang pinto, dahan-daang tumalikod si Nianru Jiao at tumitig sa pinto nang may kumikinang sa kanyang mga mata. Dumating si Ye Fan sa bubong ng inn, hinihipan ng hangin at hinayaan ang kanyang isip ang ilang mga iniisip ay nawala. Sa sandaling ito, bigla kong naramdaman na ang bato sa storage bag ay may bakas ng pagbabago-bago ng espiritual na enerhiya. Agad na nag-flash ang isip ni Ye Fan, ano ang nangyayari? Maaaring may isang taga-Baoxiang Bank ang nakipag-ugnayan sa matandang nakaitim noong araw na iyon. Sumasagot ka ba? O kapag hindi nahanap, nag-alinlangan si Ye Fan. Anyway, hindi alam ng kabilang partido kung sino siya, kaya baka makinig siya. Kaya't inilabas ni Ye Fan ang bahagyang kumikislap na bato ng komunikasyon at pumasok sa isang bakas ng tunay na diwa. Elder Withered Vine, nabalitaan ko na may mga monghe na mabangis na nakikipaglaban sa Hanlo City, at ang matataas na higanteng baging ay ipinanganak mula sa lupa. Sa tingin ko ito ay gawa ng Elder, magtagumpay ka ba? Isang boses ng pagtatanong ang nanggaling doon. Ipinikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata. Kuting pala ang tawag sa matanda. Parang hindi alam ng kabilang partido na pinatay si Kuting. Tama, nang mamatay ang lantang baging na ito, ang bangkay ay kinuha ni Yuzuo. Ang Tianbao Trading Company ay walang satellite monitoring o anumang bagay, paano nila malalaman ito ng ganoon kabilis? Ginaya niya ang tono ng matanda at nakipag-usap, sa kasamaang palad, hayaan ang batang iyon na tumakas. Ano? Ang anak na ito ay may ilang paraan, para patayin siya, kailangan niya ng paraan, nagkunwaring sabi ni Ye Fan. Elder, hindi makapaghintay. Mabilis siyang patayin. Kalmadong sinabi ni Ye Fan, bakit napakabalisa? Pwede ba akong magmadali? Tumagal ng napakaraming araw para mapatay ng aking ninuno ang isang Leng Xingchen. Hindi na ako nasisiyahan, kung hindi nito mapatay si Leng Xingchen, ang ninuno ay mapaparusahan ng matindi. Nagtaka si Ye Fan kung sinong ninuno ang ninuno na ito, kaya nagtanong lang siya, paano magiging seryoso ang ninuno na si Tianbao? Parusahan ka. Bamantong hininga ang ibang partido at sinabing, kung ganoon ay hindi na kailangang sabihin iyon. Dapat lahat ng sahod ko ay kakaltasan, at pagkatapos ay tatanggalin ako sa aking posisyon. Kung ibang tao ang magiging pinagsamang tao, natatakot ako na hindi ito magiging pareho sa iyo, Elder Withered Vine. Napakabukas palad, Elder, dapat mong patayin si Leng Xingchen ng mas maaga. Ngumisi si Ye Fan sa kanyang puso, ito talaga ang ninuno ni Tianbao, at talagang tama ang kanyang hula. Kung ipaalam mo sa taong ito na patay na ang lantang baging at hindi patay si Leng Xingchen, tinatayang may ipapadalang mamamatay tao. Pinag-isipan ni Ye Fan na sa halip na maupo, mas mabuting magkusa na umatake, kung hindi, alam ng Diyos kung anong mamamatay ang lalabas sa susunod na pagkakataon. Bukod dito, dahil gusto ni Tianbao Patriarch na guluhin ang sitwasyon, maaari rin niyang itulak ang bangka sa agos. Hayaang magkagulo ang Feng Linhai, Hang Guangman, at Tianbao Trading Company. Kung hindi, maging ang dalawang ninuno ng mahabang buhay na kaharian na nakikipagkumpetensya para sa banal na relic, o sinasamantala ito ng ninuno ni Tianbao, tila walang kinalaman si Ye Fan sa kanya. Isang sagradong bagay. Ito ay maaaring isang pagkakataon upang talunin ang Dharma King, ayaw itong palayain ni Ye Fan. Sa pag-iisip nito, nagkunwari si Ye Fan na siya ay isang tuyong baging, at ngumisi at nakipag-usap, si Leng Xingchen ang nag-iisang binhi ng pamilya Leng, at ngayong lumakas ng husto ang kanyang lakas, naramdaman ng matanda na ang pagpatay sa kanya ay masyadong mapanganib, ninunong ni Tianbao. Hindi ba dapat ka pang magbigay ng kapalit? Ikaw, Elder Withered Vine. Hindi ba't sinabi mo na noon, sa pagkakataong ito, tutulungan mo ba kayong ipaglaban ang posisyon ng dakilang elder ng Eastern Emperor Sect? Higit pa rito, hanggat nakuha ng mga ninuno ang banal na relic, tiyak na siya ang magiging numero unong tao sa sinaunang immortal na daigdig ng mga espiritu. Kung gayon, bakit mahirap para sa iyo na maging pinuno ng Eastern Emperor Sect? Natigilan si Ye Fan. Tama na. Kung saan may mga tao, magkakaroon ng mga conflict of interest at intriga. Ang lantang baging na ito ay talagang sinusubukang gamitin ang mga mapagkukunan ng Tianbao business para umakyat. Naisip ng matanda na maaari siyang magdagdag ng ilang chips. Kung papayag siya, agad na tatanggalin ng matanda ang ulo ng anak ni Leng Xingchen. Sabi ni Ye Fan. Ang mga tao doon ay nag-alinlangan sandali at sinabi, okay, kung dadalhin ng elder ang pinuno ni Leng Xingchen at ng Leng Yujian sa treasure ship sa loob ngayon, gagawa ako ng desisyon at hahayaan ang elder na pumili.
Isang kayamanan na hindi pa naibebenta sa aming Zinlong Pavilion. Natigilan si Ye Fan, mayroon talagang treasure boat. Nangangahulugan ito na ang mga bagay na ibebenta sa Zinlong Pavilion ay inilagay sa bangka ng maaga. Nag-isip sandali si Ye Fan, ngunit hindi niya alam kung nasaan ang treasure boat. Pagtatanong sa kabilang partido, baka makita sila. Sa pag-iisip, sinabi lang ni Ye Fan, hindi na kailangan, si Leng Xingchen ay malamang natatakbo pabalik sa Hangguangman, ang matanda ay nagmamadali ngayon. Pumili ka ng isang kayamanan na makikita ng matanda, at pumunta sa Hanlu City. Ibibigay ng matandang lalaki ang ulo ni Leng Xingchen at ang espada ni Leng Yu sa iyong harapan. Magaling. Mabilis na mapapanalo ang mga elder, at kokontaken ko ang mga elder pagdating ko. Matapos maputol ang komunikasyon, huminga ng malalim si Ye Fan, at sa wakas ay hindi na nagsalita. Sumunod, hinintay niyang makuha ng isda ang pain. Matapos manatili sa inn ng ilang oras, si Nayan Rujao ay nagsumikap na gumaling, at si Ye Fan din ay huwag masyadong istorbohin ang mga babae. Tinitingnan lang niya ang mga trick at spell ng mga sinaunang sekta sa mundo ng mga engkanto kapag siya ay walang ginagawa, at maaari siyang matuto ng ilang mga bagong bagay. Makalipas ang halos 5 oras, muling nagiba ang communication stone. Ye Fan He ay mabilis na tumawid sa True Yuan, at nag-message, dumating na. Elder, naghihintay ako sa Zinlong Pavilion sa Hanlu City, magtagumpay ka ba? Sumagot si Ye Fan, tagumpay, papasa ang matanda. Okay. Gaya ng inaasahan sa nakatatanda na lantang baging, ang lihim na silid ng Zinlong Pavilion, natural na mayroong isang doorman na humahantong sa matanda na pumasok. Matapos putulin ni Ye Fan ang komunikasyon, pumunta siya sa isang walang nakatirang mortal courtyard, nagpalit ng itim na damit, at gumamit ng magic na siyan ay naging tuyong baging. Pagkatapos, naglakad si Ye Fan papunta sa entrance ng Zinlong Pavilion na medyo low-key. Nakita siya ng isang alagad ng Earth Core Cultivation Base at agad siyang binati ng nakangiti, Elder, hinihintay ka na ng hepe, ihahatid kita pababa. Walang ekspresyon ang mukha ni Ye Fan, at sinabi niyang walang pakialam, oo. Tumunog. Nang makarating sila sa isang device na katulad ng elevator, binuksan ng lalaki ang lock gamit ang isang token, at sa sandaling bumukas ang pinto, pumasok si Ye Fan. Matapos maisara ang pinto, mabilis na lumubog ang elevator na gawa sa metal. Naramdaman ni Ye Fan ang paglubog ng halos 100 metro, at sa wakas, dahan-daang bumukas ang pinto. Mukhang napaka-confidential talaga ng underground secret room ng Zinlong Pavilion. Tinataya na mahirap para sa mga ordinaryong monghe na puwersahin sa ganoong kalalim na lokasyon. Lumabas si Ye Fan. May isang bukas na lugar sa harap niya, asul-itim na mga bato sa lahat ng direksyon, at apoy na nagsisindi sa magkabilang panig. Isang lalaking nakasuot ng itim na pulang guhit na naglilingkod, nakasuot ng nakangiting maskara sa mukha, nakasuot ng mataas na sombrero, na nakatayo gamit ang kanyang mga kamay at kamay. Kabanata 1550. 1550. Sinubukan ni Ye Fan na makitang mabuti ang lakas ng kalaban, ngunit nalaman niyang hindi niya nakikita ang taong ito. Kung ang taong ito ay may ilang mahiwagang sandata upang takpan ang kanyang hininga, ang kanyang paglilinang ay napakataas. Gayunpaman, hindi nakakagulat na ang pagiging punong ehekutibo ng Tianbao firm ay dapat na lubos na makapangyarihan. Elder Withered Vine. Tanong ng lalaki sa mahinahon at eleganteng boses na may ngiti, maaari mo bang dalhin ang ulo ni Leng Xingchen at si Leng Yujian? Inilabas ni Ye Fan ang Leng Yujian na may walang pakialam na ekspresyon at naglaro ng sword flower. Ay nagsabi, syempre dinala ko ito, ngunit handa ka na ba para sa kayamanan na nais ng matanda? Bakit hindi rin kunin ng mga matatanda ang ulo ni Leng Xingchen? Nakangiting tanong ng lalaki. Sinabi ni Ye Fan, narito ang Leng Yujian, paanong wala ang ulo, kunin mo lang ang kayamanan. Ang nakangiting lalaki ay ngumiti ng malungkot at sinabing, hindi ko akalain. Maaaring hindi maalis ni Elder Withered Vine ang ulo ni Leng Xingchen, tama ba? Anong ibig mong sabihin? Sumimangot si Ye Fan, na may masamang premonition sa kanyang puso. Ang ulo nitong si Leng Xingchen. Hindi pa ba ito lumalaki sa iyo, Elder Withered Vine? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, namuo ang mga mata ni Ye Fan, at ang lamig ay sumabog mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Oops! Bilangin ang iyong sarili. Nang makita na si Ye Fan ay hindi nakaimik, ang nakangiting lalaki ay mahinang nagsabi, talagang na-curious ako, sino ka ba na banal, na naglakas loob kang mag-isa, magpanggap bilang Leng Xingchen, pumasok sa Hanguang Gate. At maglakas loob na patayin ang The Dawis Dry Vine, at pagkatapos ay magpanggap na siya, pumasok sa Zinlong Pavilion para manlinlang. Kung tama ang hula ko, dapat ay binalak mo akong patayin pagkatapos mong makuha ang kayamanan mula sa akin, para magpanggap na ako. Ipagpatuloy ang paghahanap para sa mga kayamanan ng Tianbao Trading Company. Ikaw ay talagang matapang at maparaan, ang iyong ideya ay napakahusay. Sayang. Maaaring hindi mo alam na sa sandaling namatay ang The Dawis Dry Vine, nakuha ko talaga ang balita. Si Ye Fan ay sumipsip ng malamig na hangin at sinabing may mapait na ngiti, kaya sa Daos na si Yuzuo at sa dalawang disipulo ng Eastern Emperor Sect,
mayroon bang mga tao na binili ng Tianbao Trading Company mo? Hindi talaga ito inaasahan ni Ye Fan. Bagamat medyo delikado ang kanyang paglipat, kung magtagumpay siya, maaari siyang pumasok sa Tianbao Trading Company at direktang kumita ng malaking halaga. Kasabay nito, maaari siyang magpanggap na isang tao mula sa Tianbao Trading Company upang sadyang magbunyag ng mga kapintasan, at hayaan sina Feng Linhai at Hang Guangman na ilipat ang kanilang mga target sa mga ninuno ng Tianbao. Ang lahat ng ito ay dapat na walang putol, ngunit hindi ko inaasahan na ang balita ng pagkamatay ng The Whist Dry Vine ay nalaman na ng kabilang partido. Sa mga daos na si Yusua, na Mingju at Mingye, dapat mayroong isang tao na isang undercover na ahente ng Tianbao Trading Company, ngunit hindi ko alam kung sino ito. Sa katunayan, sa pagbabalik tanaw, naramdaman din ni Ye Fan na ang lahat ng ito ay masyadong nagkataon, masyadong makinis, na parang ang connector person mula sa Tianbao firm ay madaling naniwala sa lahat ng kanyang mga salita. Marahil ito ay dahil ang lahat ng bagay sa sinaunang mundo ng engkanto ay naging maayos noon, na naging dahilan upang maliitin ni Ye Fan ang karunungan ng lahat ng tao dito. Ikaw ay pabaya, pagkatapos ng lahat, ito ay isang negosyo, at ang mga tao ng Tianbao firm ay hindi madaling linlangan. Ngunit ang mga ito ay walang kaugnayan ngayon, naiintindihan na ni Ye Fan na siya ay pumasok sa bitag ng taong ito. Hindi pa banggitin ng Eastern Emperor Sect, ang buong sinaunang mundo ng espiritu ng diwata, anumang sekta, kung saan walang tao mula sa aking negosyo sa Tianbao. Ang iyong pagganap sa pagtatalo ng espada ni Hang Guangman Tianqi ay nagdulot na sa akin ng labis na kainahinala, kung ikaw ay si Leng Xingchen. Ako. Nag-check lang at wala ng ibang clues, kaya ang event ngayon ay narito na sa wakas. Ngayon ito ang katotohanan. Ito ay malinaw, ito ay lumabas, hindi mo lamang maitatago ang iyong aura, ngunit maaari mo ring baguhin ito sa 1,000 paraan. Kung hindi ako nagkakamali, dapat ay may napakagandang magic weapon ka sa katawan mo, siguro kaya mong pinuhin ang iyong espiritu ng higit sa 7 beses, tama o hindi. Napabuntong hininga si Ye Fan at sinabing, walang kabuluhan na sabihin ito. Alam ko na ang plano ng iyong kumpanya sa Tianbao. Kung iisipin mo ito, hindi mo ako papakawalan, hindi ba? Haha. Ang nakangiting lalaki ay masayang sinabi, gusto ko talagang malaman kung saan ka nanggaling at kung ano ang iyong pagkakakilanlan. Kung handa kang makipagtulungan ng mabuti, maaari kitang hayaang mabuhay. Oh, sabihin mo kung sino ka, at hahayaan mo akong mabuhay. Kinaikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata. Kung may paraan man siya para hindi lumaban, hindi niya talaga gustong labanan ang lalaking nasa likod ng nakangiting face mask. Sinabi sa kanya ng kanyang survival instinct na ang taong ito ay napakakakaiba, napakakakaiba. Ibigay mo na lang ang lahat ng nasa katawan mo, kasama ang magic weapon na tumulong sa iyo na magkaila, at pagkatapos ay sabihin mo sa akin ang iyong tunay na pinanggalingan. Pagkatapos, hahayaan kitang umalis ng buhay, nakangiting sabi. Sinabi ni Ye Fan na walang imik ng ngiti, ibibigay ko sa iyo ang lahat, pagkatapos ay iinom ako ng hanging hilagang kanluran. Ano ang uminom ng hanging hilagang kanluran? Okay lang kung hindi mo maintindihan ang mga kondisyon mo. Hindi ko matatanggap. Bago siya matapos magsalita, gumalaw ang mga paa ni Ye Fan sa isang iglap, at habang gumagalaw ang kanyang anyo mula sa gilid patungo sa gilid, isang kidlat ang kumislap sa likod ng nakangiting matangkad na sombrero. Dobleng pagkakawatak-watek. Direktang pinakawalan ni Ye Fan ang dobleng pagkakawatak-watek ng walang pag-aalinlangan, pinapataas ang kanyang bilis sa sukdulan na mahirap mahuli ng mata. Dahil ang lakas ng taong ito ay ganap na imposibleng maging mas mababa kaysa sa lantang baging Daoist, kaya hindi niya maaaring kunin ang mentalidad ng Flock at labanan para sa one-hit kill. Ang Leng Yujan ay nasa kanyang kamay pa rin, isang gininto ang halo ng walang kapantay na layunin ng espada, kung mayroong anumang sangkap, ito ay mabilis na namuo, na naglalabas ng nakakapasong nakasisilaw na kinang. Walang kapantay na layunin ng espada, basagin ang bukang liwayway. Si Ye Fan ay naging isang aurora na pumutok sa kadiliman, na may sword intent sa kanyang katawan, isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog. Bang! Natigilan si Ye Fan, hinawakan ang espada gamit ang kanyang backhand, at natigilan. Para itong tumama sa tansong pader at bakal na pader, ang Leng Yujan ni Ye Fan, bagamat may layunin itong taybak na sirain ang tuyo at bulok, ay biglang humigit kumulang 3 metro ang layo mula sa katawan ng nakangiting lalaki at tinanggihan. Sa Lenggayo sword ni Ye Fan, ang liwanag ay nawala, at sa harap niya ay may isang pader ng tunay na diwa na kumikinang ng ginto, na parang ginto. Naramdaman ni Ye Fan na ang kanyang espada ay naputol sa metal at naipit dito, at ang kanyang dawnbreaking sword intent ay hindi nakapasok sa makapal na gininto ang pader na ito. Ang nakangiting lalaki ay dahan-daang lumingon, at sa likod ng maskara ay may isang medyo mapaglarong tawa, hehe. Kaya nga, ito ang maalamat na layunin ng espada sa antas ng emperador. Ang mapang-ipong kapangyarihan na higit pa sa layunin ng espada sa antas ng langit ay nagpaparamdam sa mga tao ang pagkabigla ng palpitations ng puso. Kahanga-hanga, ngunit sa kasamaang palad. Hindi sapat ang iyong paglilinang. Sa lalong madaling panahon. Bumagsak ang boses, bahagya namang ikanaway ng lalaking nakangiti ang kanyang kamay. Wala na ang libong ginto. Ang gininto ang tunay na yuwa na pader sa harap ni Ye Fan ay biglang gumuho,
na parabang ang hindi mabilang na mga gintong barya ay naging mabigat, na pumipindot na parang bundok. Naramdaman ni Fan ang nakakatakot na pamimilit nitong True Essence at alam niyang hindi niya ito kayang labanan, kaya mabilis siyang umatras at kumalas. Boom! Gitling! Ang True Yuan ay parang gintong alon na malapit ng lamunin si Fan. Ang paatros na tulad ni Fan ay hindi sapat na mabilis, kaya't maaari lamang siyang makatawag ng libo-libong lumilipad na espada sa isang iglap at hamarang ng direkta sa kanyang harapan. Nakakasira ng magaan na espada at kalasag. Ang espada at kalasag na pinagdikit sa pagitan ng mga tunay na asensya ng may kahirapan, na gumagawa ng clanging, crashing sound na kung saan ay napaka-unstable. Bumaba si Fan ng hakbang-hakbang hanggang sa maabot niya ang isang patay na dulo ng pader, at nalaman na ang tunay na diwa ay patuloy na dumadaloy. Ang mapang-ipong puwersang ito, ang marilag na antas ng tunay na diwa, naisip pa niya sa kanyang mga daliri kung sino ang lalaking nasa harapan niya. Damn it! Ang Daos na si Tianbao ay talagang dumating upang patayin siya. Nang hindi na hinintay na mag-isip si Fan, ang gininto ang tunay na diwa na ito ay nilunod na si Fan ng direkta, na gumawa ng malalim na tunog. Boom! Ang pader na bato sa likod ni Fan ay direktang bumagsak, ang malaking bato ay nahulog, si Fan ay ganap na nabaon sa loob, at ang mga lumilipad na espada ay nakakalat sa buong sahig. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.